Nararamdaman mo ba sa kaibuturan ng iyong pagkatao na may isang tahimik na tawag, halos hindi napapansin, ngunit patuloy na humahaplos sa kailaliman ng iyong puso? Naisip mo na ba kung sa gitna ng mga kaguluhan at hamon ng araw-araw, may tinig na bumubulong ng mga walang hanggang katotohanan, handang baguhin ang takbo ng iyong buhay? At kung sasabihin ko sa iyo na ang paano nagsasalita ang Diyos sa ating puso ay higit pa sa isang paksa, ito ay isang malalim at makapangyarihang pahayag na kayang baguhin ang bawat aspeto ng iyong pagkatao. Isipin mo muna ito. Sa gitna ng mga hindi tiyak na pagkakataon at hamon, mayroong isang direktang kanal ng komunikasyong banal, isang lihim na tanging ang mga tunay na nakikinig lamang ang makakaunawa. Hindi ito pangkaraniwang mensahe, kundi isang paanyaya na sumisid ka sa isang karagatan ng karunungan at pag-ibig, kung saan ang bawat tibok ng iyong puso ay umaalingaw-ngaw sa himig ng paglikha. Sa isang mundong napakapuno ng ingay, kung saan nagkakagulo ang mga tinig at ang mga distraksyon ay humihiwalay sa atin mula sa tunay na mahalaga, kinakailangan nating huminto at makinig ng mabuti. Sa katahimikan ng ating kaluluwa, kapag humupa ang ingay ng labas, mapapansin mo ang banayad na bulong, parang malayong alingaw-ngaw ng isang pangakong banal. Ito ba ay tinig ng Diyos? Nagtatangkang bang ipabatid niya sa iyo ang isang mensaheng kayang baguhin ang iyong kapalaran, magdala ng pag-asa, kapayapaan o kahit isang mahalagang babala para sa iyong paglalakbay? Ang mga tanong na ito ay umaalingaw-ngaw sa ating kalooban, gumigising ng isang kuryosidad na lumalagpas sa pangkaraniwang bangangatwiran at sumasapit sa larangan ng pananampalataya at espiritual na karanasan. Ngayon, inaanyayahan kitang hayaan ang iyong sarili na maranasan ang pagtanggap na magbabago. Bago tayo sumisid sa pag-aaral, magmuni-muni muna kung ano ang kahulugan ng paksang ito para sa iyo. Mangyaring mag-iwan ng isang maikling pangungusap na nagpapahayag ng iyong koneksyon sa banal na mensaheng ito, isang simpleng kapayapaan kay Kristo ay sapat nang maging makapangyarihang hakbang para palakasin ang iyong pananampalataya at ipakita na bukas ang iyong puso sa pagtanggap ng tawag na ito. Sa pag-like mo sa video na ito, hindi mo lamang ipinapakita ang iyong hangarin na mas makilala ang tinig ng Diyos. Tumutulong ka rin itong ipakalat ang mensaheng puno ng pag-asa sa iba pang mga kaluluwang nangangailangan nito. Tandaan, bawat click, bawat komento ay parang pagsindi ng isang ilaw na kumakalat, nagbibigay liwanag sa mga landas at nagpapalakas ng mga puso. Binabati kita sa iyong pagdalo dito, sa iyong paghahanap ng koneksyon at sa pagiging bahagi ng isang komunidad na ginagamit ang espasyong ito bilang tunay na santuwaryo ng espiritualidad, lalo na para sa mga taong sa iba't ibang kadahilanan ay walang regular na access sa simbahan. Sa pagsali mo sa channel na ito, nagiging bahagi ka ng isang agos ng pananampalataya na lumalagpas sa mga hadlang ng oras at espasyo, nagdudugtong ng mga buhay sa pamamagitan ng isang natatangi at makapangyarihang mensahe. Ang simpleng gawaing ito ng pagsuporta ay, sa katunayan, isang ugnayan na nagbubuklod sa maraming pusong uhaw sa katotohanan at pag-ibig ng Diyos. At bago tayo magsimula sa pag-aaral na ito, huwag mong kalimutang mag-iwan ng komento na kapayapaan kay Kristo upang malaman namin ang mga bukas na puso na handang tumanggap ng bawat salita at aral na ibabahagi rito. Mag-ingat ka sapagkat ang ikalawang huling bahagi ng video na ito ay maaaring magbunyag ng isang espesyal na susi. Isang lihim na may kapangyarihang magbukas ng isang walang kapantay na pagpapala sa iyong buhay, na nagbabago ng mga hamon sa mga oportunidad at ng mga pagdududa sa katiyakan. Ngayon, ihanda mo na ang iyong puso, linisin ang iyong isipan,
at maging handa sa isang paglalakbay ng pagtuklas at espiritual na pagbabago. Ang pag-aaral na magpapakita kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa ating puso ay malapit nang magsimula at bawat salitang naririto ay maingat na pinili upang yakapin ang iyong kaluluwa at pasiglahin ang apoy ng pananampalataya. Ang tahimik na panawagan, ang panloob na pagmulat ni Samuel, isipin mo ang isang gabi na labis na tahimik kung saan ang belo ng dilim ay yumayakap sa buong lupa at ang nag-iisang liwanag ay nagmumula sa isang kumukutitap na ilaw sa isang liblib na sulok ng isang sinaunang templo. Sa ganitong kakaibang atmosfera ng katahimikan at misteryo, naranasan ni Samuel, isang kabataang puspos ng pananampalataya, ang pambihirang pakikipagtagpo sa makalangit. Isang panawagan na hindi dumating sa pamamagitan ng nakakagulantang na kulog o malalakas na salita kundi sa pamamagitan ng isang banayad, halos di naririnig na bulong na sumasalamin sa mga pinakalalim na sulok ng kanyang pagkatao. Ang karanasang ito na puno ng mga simbolismo ay hindi lamang isang makasaysayang ulat kundi isang paanyaya para sa bawat isa sa atin na payagan ang ating sarili, na pakinggan ang tinig na direktang ipinapaabot ng Diyos sa ating puso sa kalagitnaan ng katahimikan ng madaling araw. Habang ang lahat sa paligid ay nagpapahinga at tila ang mundo ay isinuko na sa antok, si Samuel ay nasa isang kalagayan ng espiritual na pagbabantay. Siya ay naroroon sa templo, isang lugar ng malalim na ugnayan at pagiging malapit sa may likha, kung saan ang kapaligiran ay umaapaw sa sagradong enerhiya at misteryo. Doon, hindi pa lubos na nauunawaan ng binata ang pinagmulan ng tinig na paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan. Minsan, ang tunog ay katulad ng banayad na agos ng isang maaliwalas na batis, at sa ibang pagkakataon naman ay parang alingaw-ngaw ng isang sinaunang himig na tila sumasabay sa ritmo ng kanyang sariling puso. Ang natatanging karanasang ito ay isang paanyaya upang pag-isipan natin. Ilang ulit kaya sa gitna ng patuloy na ingay at pagkabalisa ng araw-araw, hindi natin napapansin ang mga maliliit na senyales na ipinapadala ng Diyos upang tayo ay gabayan. Sa pakikinig ng mabuti sa kwentong ito, tayo ay dinadala sa isang malalim na paglalakbay ng pagsusuri sa ating sarili, kung saan ang katahimikan ay hindi lamang kakulangan ng tunog, kundi isang mayamang espasyo para sa pagpapakita ng banal na presensya. Si Samuel, sa isang sandali ng kahinaan at pagsuko, ay pinayagang mabigla ng isang bagay na higit pa sa kanyang sarili. Sa mismong sandaling iyon, napagtanto ng binata na ang komunikasyon sa makalangit ay hindi nangangailangan ng malalaking kilos o kapanapanabik na pagpapakita. Sa halip, ito ay nahahayag sa mga tila maliit na detalye ng ating pag-iral, sa maliit na ningning ng kapayapaan na sumisiklab sa gitna ng kaguluhan, sa banayad na bulong na, kung tayo'y magbabantay, ay maaring baguhin ang ating pananaw sa mundo. Ang makasaysayang kwento na ito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay nakikipag-usap sa paraang iba-iba gaya ng pintig ng ating puso. Tulad ni Samuel, tayo rin ay inaanyayahan na buksan ang ating espiritual na mga tainga at payagan ang banal na espiritu na tayo'y gabayan sa pamamagitan ng mga maliliit ngunit makabuluhang senyales. Madalas, ang panawagang mula sa Diyos ay dumarating sa anyo ng isang biglaang kaisipan, isang di maipaliwanag na kutob, o kahit isang panaginip na nagtutulak sa atin na baguhin ang direksyon ng ating buhay. Hindi ito tungkol sa pakikinig sa mga tinig mula sa labas, kundi sa damdamin ng presensyang banal na naninirahan sa bawat hininga na nahahayag sa katahimikan sa pagitan ng bawat pintig ng puso. Ika'y naitanong na ba, mahal kong kaibigan, kung kailan mo huling napagnilayan ang mga sandali kung saan iyong nadama ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan?
na para bang may isang nilalang mula sa itaas na dumarating upang akayin at alalayan ka. Ang damdaming ito, bagaman banayad, ay kapareho ng bulong na narinig ni Samuel. Ito ay isang paanyaya para sa iyo na hayaang sumisid ang iyong sarili sa kalaliman ng iyong kalooban, sa isang tahimik na dialogo kasama ang Diyos. Sa paghahanap ng ganitong pakikipagtagpo, iyong madidiskubre na ang panawagang banal ay hindi lamang para sa mga dakilang propeta o sa mga sandali ng krisis, kundi ito ay palaging naroroon, handang baguhin ang iyong buhay sa bawat sandali. Habang tayo'y naglalakbay sa pagdiskubre ng mga katotohanan ito, mahalagang maunawaan natin na ang pakikipag-usap sa Diyos ay nangangailangan ng masusing pakikinig at pagbubukas ng puso. Tulad ng templo na nagbigay kay Samuel ng isang lugar para sa pagmumuni-muni, kailangan din nating lumikha ng mga sandaling katahimikan sa ating buhay kung saan maaari nating iwanan ang mga alalahanin at hayaang magpakita ang mensaheng banal. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang nag-iisang paglalakad sa pag-ikot sa umaga upang masdan ang pagsikat ng araw o kahit sa isang tahimik na pagmumuni-muni bago matulog. Bawat sandali ng pahinga ay isang pagkakataon na pakinggan ang mga salita ng Diyos. Napapansin mo ba kung paano ang karanasan ni Samuel ay nagiging salamin ng ating sariling paghahanap ng mga kasagutan at aliw? Sa isang mundong walang tigil sa pagbaha ng ingay at mababaw na impormasyon, ang paanyaya sa katahimikan ay nagiging isang mahalagang paalala na muling hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay, ang ugnayan sa may likha. Kapag tayo'y yumuyuko at nagpapahinga, natutuklasan natin na ang tinig ng Diyos ay hindi kailangang malakas upang magdulot ng pagbabago. Sa halip, ito ay naipapakita sa mga simpleng detalye, sa lambing ng isang hindi nakikitang haplos, at sa katiyakan na kahit sa pinakamag-isa nating sandali, hindi tayo kailanman nag-iisa. Bawat salita sa kwentong ito ay nagdadala ng malalim na kahulugan na nag-aanyaya sa atin na muling pahalagahan ang kahalagahan ng katahimikan sa komunikasyong banal. Ang panawagang ipinadala kay Samuel ay hindi isang mensahe na ipinahayag sa mga malalaking salita o mapagmataas na utos, kundi isang personal na paghahayag na sumilip sa pinakadiwa ng kanyang pagkatao. At ang parehong paghahayag na ito ay maaaring dumating sa iyo kung ikaw ay handang makinig ng buong puso. Pahintulutan mong itanong, ano kaya ang nais marinig ng iyong kaluluwa? Anong nakatagong mensahe ang naghihintay na baguhin ang takbo ng iyong buhay? Sa pagninilay sa karanasang ito, tandaan mo na ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay isang paanyaya sa pagbabago. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong patahimikin ang ingay sa paligid at buksan ang iyong sarili sa pakikinig sa loob, ikaw ay humahakbang patungo sa isang buhay na mas ganap at may malay. Ang ganitong pagsasanay ay hindi nangangailangan ng perpeksyon o malalaking pagpapakita ng pananampalataya, kundi ng tapang na kilalanin na sa likod ng bawat buntong hininga ay may nakatagong banal na layunin. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa isang natatanging paraan na inaangkop ang kanyang mensahe sa ating mga pangangailangan at natatanging karanasan. Sa paglalakbay na ito ng sariling pag-unawa at pananampalataya, hayaang ang kwento ni Samuel ay maging inspirasyon sa iyo na lumikha ng iyong sariling mga sandali ng pagmumuni-muni at panalangin. Pahalagahan ang mga pagkakataon kung saan ang katahimikan ay nagiging tulay patungo sa banal at maging mapagmatyag sa mga banayad na senyales na maaring baguhin ang ating pang-araw-araw na pakikibaka tungo sa espiritual na paglago. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng mga agad-agad na kasagutan o milagrosong solusyon, kundi sa pagkatuto na unawain ang wika ng puso kung saan ang bawat pintig ay isang nota sa himig ng buhay.
At sa wakas, mahal kong kapatid, unawain mo na ang karanasang ito ay hindi limitado sa nakaraan. Ang panawagang ipinadala kay Samuel ay umaalingaw-ngaw sa pagdaan ng mga panahon na inaanyayahan tayong matuklasan ang natatanging paraan kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan ng aktibong pakikinig at pagmumuni-muni, indilalagay mo ang iyong sarili sa landas ng isang panloob na paggising na kayang ilantad ang malalalim na katotohanan at baguhin ang ating mga realidad. Hayaan mong ang mensaheng ito ay pumasok sa iyong kaluluwa at magbigay inspirasyon sa iyo na mamuhay ng may pagtitiwala, pag-asa at patuloy na paghahanap para sa isang tunay na ugnayan sa makalangit. Naway ang sandaling ito ng pagninilay ay magbigay lakas sa iyo upang lumikha ng iyong sariling espasyo para sa katahimikan at pagmumuni-muni na hinahayaan ang tinig na nagbibigay aliw at liwanag sa iyong puso na magpakita ng may kalinawan. Tulad ni Samuel na pinagkalooban ng kaloob ng paghahayag, maaari mo ring maranasan ang panawagang ito kung ikaw ay handang buksan ang pintuan ng iyong isipan at diwa. Tandaan, ang bawat sandali ng katahimikan ay isang paanyaya na pakinggan ang nais ipabulong ng may likha na dahan-dahang at makapangyarihang binabago ang bawat aspeto ng iyong pag-iral. Hayaan mong ang apoy ng pagkakilala sa sarili ay magningning sa iyong kalooban na gumagabay sa iyo sa isang landas ng sariling pag-unawa at spiritual na pagbabago. At sa sandaling madama mo sa gitna ng katahimikan na ang Diyos ay laging nariyan, na ang kanyang mensahe ay malinaw at puno ng pag-ibig, iyong matutuklasan na ang pakikinig sa makalangit ay isang napakalalim at personal na karanasan na tunay na nakakabago. Naway ang katotohanan ito ay maging gabay sa bawat pintig ng iyong puso na nagiging liwanag sa iyong mga hakbang at nagliliwanag sa iyong paglalakbay sa walang hanggang liwanag ng pananampalataya. Ang bulong ng Horeb, ang paglalakbay ni Elias tungo sa banal na katahimikan, isipin mo ang iyong sarili sa isang tagpo kung saan ang ingay ng mundo ay unti-unting nawawala at napapalitan ng isang walang katapusang katahimikan at malalim na pagninilay. Sa ganitong kapaligiran ng kalungkutan at pagmumuni-muni, naaalala natin ang pambihirang karanasan ng propetang si Elias na sa kabila ng kanyang pagod at pangamba sa pagharap sa mga bagyo ng buhay, ay natagpuan sa pag-iisa sa bundok Horeb ang isang kakaibang pakikipagtagpo sa banal. Hindi tulad ng lahat ng malalakas na sigaw at kahangahangang pagpapakita na ating nasaksihan, pinili ng Diyos na ipakita ang kanyang presensya kay Elias hindi sa pamamagitan ng mga mabangis na hangin, nakakabiglang lindol o malalakas na apoy, kundi sa pamamagitan ng isang banayad na bulong, isang mahinhing tinig na sumasalamin sa pinakailalim ng kaluluwa. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi isang walang hanggang paanyaya para sa bawat isa sa atin na naghahangad na marinig ang banal na mensaheng direktang nakikipag-usap sa ating puso. Noong mga panahong puno ng mga hindi tiyak na pangyayari, matapos harapin ang matitinding pagsubok at maramdaman ang bigat ng isang mapanirang mundo, si Elias ay nauhaw at napagod, pisikal man o espiritual. Sa pagtakas mula sa mga banta na nakapaligid sa kanya at sa pakiramdam ng pagiging inabandona, hinanap ng propeta ang kanyang kanlungan sa malawak at tahimik na disyerto. Bawat hakbang patungo sa bundok Horeb ay isang gawa ng pananampalataya, isang matapang na desisyon na isuko ang sarili sa hiwaga at kahinaan na kinikilala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na naghihintay na madiskubre. At sa mismong tagpong iyon ng katahimikan, bigla na lamang namang nasilayan ang presensya ng Diyos. Habang may mga makapangyarihang puwersa na nagtatangkang magpakita sa gitna ng mga bagyo at pagyanig ng kalikasan, inilahad ng Panginoon ang kanyang
tinig sa anyo ng isang bulong, napakabanayad at napakalapit na tanging pusong tunay na handang makinig lamang ang makakaramdam. Ang kwentong ito ay nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang kapangyarihan ng katahimikan sa ating buhay. Ilang ulit na ba nating naranasan na tayo'y nalunod sa unos ng mga alalahanin, walang tigil na ingay at mga pang-araw-araw na gawain hanggang sa hindi na natin marinig ang tunay na mahalaga. Tulad ni Elias, maaari rin nating maramdaman ang mga emosyonal na bagyo, makaramdam ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa nang hindi natin namamalaya na naroroon ang Diyos, naghihintay ng may pasensya upang magsalita sa atin. Ang banal na bulong ay isang wika na lumalampas sa mga salita. Ito ay isang komunikasyong umaantig sa kaibuturan ng ating kalooban, nagpapakalma ng ating isipan at muling binibigyang sigla ang pag-asa. Sa katahimikan, kapag inaalis natin ang mga kalasag na itinayo natin para protektahan ang ating sarili laban sa mundo, dito natin tunay na natatanggap ang sagradong mensahe na nagbabago, gumagabay at nagpapagaling. Sa pagninilay sa pangyayaring ito, tayo'y napupukaw na magtanong, bukas ba talaga tayo sa pakikinig sa tinig ng Diyos? Ilang ulit na ba nating hinayaan na ang mga abala ng modernong buhay ang humadlang sa banayad, ngunit makapangyarihang tawag na nagmumula mismo sa puso ng lumikha? Marahil ay kinakailangan nating maglaan ng mga sandali para sa malalim na pagninilay at pag-iisa upang ma-tune in ang ating mga sarili sa dalas ng banal. Tulad ni Elias na umakyat sa bundok Horeb upang maghanap ng kanlungan at gabay, tayo rin ay inaanyayahan na huminto, huminga ng malalim at hayaang punuin ng katahimikan ang ating pagkatao. Sa ganitong lugar ng kapayapaan, natutuklasan natin ang diwa ng komunikasyong banal, isang dialogo na hindi kailangan ng malalaking palabas, kundi ng taus-pusong pagsuko at pusong handang makinig. Ang kwento ni Elias ay nagtuturo sa atin na madalas, ang kadakilaan ng Diyos ay naipapakita sa kasimplihan ng isang banayad na bulong. Sa halip na magpakita sa pamamagitan ng nakakabiglang tunog na nakakatakot, siya ay lumalapit sa atin sa isang malambot at tahimik na paraan na parang nais ipaalala na ang kanyang presensya ay hindi nangangailangan ng ingay upang maramdaman. Ang pahayag na ito ay may malalim na kahulugan para sa bawat taong naghahanap ng kasagutan at kaaliwan sa gitna ng mga hindi tiyak na pangyayari sa buhay. Ito ay isang paanyaya na muling tuklasin ang kagandahan ng katahimikan upang pahalagahan ang mga sandali ng pag-iisa kung saan ang ating kaluluwa ay muling nakikilala ang tunay nitong diwa at ang banal na naninirahan sa atin. Ang pagninilay sa bulong ng Diyos sa bundok Horeb ay nangangahulugang pagkilala na ang mga sandali ng katahimikan ay mga napakahalagang pagkakataon para sa isang pagbabago na nakapagpapabago ng buhay. Ito ay dahil kapag iniiwan natin ang mga puwersa ng takot at pangamba na nakapaligid sa atin, nagbubukas tayo ng puwang para sa mas malalim na koneksyon sa lumikha. Sa ating mga paglalakbay sa buhay, may mga pagkakataon na ang ating panloob na kaguluhan ay tila hindi na matitiis. Ngunit sa mga sandaling ito, mas malinaw na naipapahayag ng Diyos ang kanyang tinig. Ito ay dumarating na parang lunas, isang hablos na nagpapaginhawa sa mga sugat ng damdamin na may kasamang pangakong bagong simula at bagong landas. Tulad ni Elias na nasangkot sa walang hanggang katahimikan ng disyerto, tayo rin ay maaaring makahanap ng isang sagradong espasyo sa ating mga buhay kung saan ang pakikipag-usap sa Diyos ay nangyayari ng natural at kusang loob. Hindi natin kailangang maghanap ng malalaking himala o pambihirang tanda upang kilalanin ang kanyang presensya. Sapat na nabuksan lamang natin ang ating puso at hayaang yakapin tayo ng katahimikan.
Bawat tibok ng ating puso, bawat malamyos na paghinga ay maaaring maging daan kung saan nakikipag-usap sa atin ang Espiritu, nagbubunyag ng mga katotohanang madalas ay hindi napapansin sa mabilis na agos ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa ganitong kalagayan ng pagiging bukas, kung saan ang ingay sa labas ay napapalitan ng malinaw na pag-unawa sa loob, tayo ay iniaanyayahan na pag-isipan ang ating mga prioridad at muling tuklasin ang layunin ng ating pag-iral. Ang banal na bulong ay hindi dumarating upang takutin tayo o upang ipataw ang isang bagong kaayusan, kundi upang ipaalala sa atin na ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng mga aral at sandaling punong-puno ng hayag na paglalantad. Sa ating pagbibigay daan na maranasan ang ganitong uri ng paglalakbay, na pagtatanto natin na bawat pagsubok, bawat hadlang ay maaaring maging isang mahalagang aral na lalo tayong lumalapit sa espiritual na katotohanan. Kaibigan, habang pinagninilayan mo ang kwentong ito ni Elias, damhin mong para itong salamin ng iyong sariling paglalakbay. Marahil ikaw ay kasalukuyang dumadaan sa isang panahon ng pagdududa, kung saan tila malayo ang mga sagot at puno ng kaba ang iyong puso. Ngunit alalahanin, kahit sa mga sandaling tila katahimikan ang bumabalot, ang Diyos ay patuloy na nakikipag-usap sa iyo. Hindi man sa pamamagitan ng malalakas na tinig, kundi sa pamamagitan ng banayad na bulong na humahaplos sa iyong kaluluwa at nagpapaliwanag sa iyong landas. Bigyan mo ng puwang ang aktibong pakikinig, maglaan ng oras araw-araw upang kumonekta sa banal at tuklasin na bawat sandali ng kapayapaan ay susi sa isang malalim na pagbabago sa loob mo. Tulad ng pagtuklas ni Elias sa katahimikan bilang daan tungo sa muling pagkikita sa Diyos, ikaw rin ay maaaring makaranas ng ganitong pagbabago kapag pinili mong humiwalay sa ingay ng mundo at yakapin ang hiwaga ng banayad na bulong ng Diyos. Naway magsilbing inspirasyon sa iyo ang mensaheng ito upang hanapin ang mga sandali ng pag-iisa, alisin ang mga hadlang na pumipigil sa iyong ganap na koneksyon sa banal na Espiritu, at kilalanin na sa katahimikan ng iyong kalooban naroroon ang tunay na lakas na nagpapaikot sa buhay. Naway ang alingaw-ngaw ng bulong na ito, kahit gaano man ito kahina, ay umalingaw-ngaw sa bawat hibla ng iyong pagkatao, muling bumuo ng iyong pananampalataya, pagaanin ang mga bagyo ng iyong damdamin, at magbukas ng mga bagong tanawin ng pag-asa at pag-ibig. Sa sandaling ito, inaanyayahan kitang ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at payagang marinig ang mahinhing bulong na maaaring sinusubukang kausapin ang iyong puso. Hayaang maging daan ang sandaling ito ng katahimikan tungo sa isang bagong pag-unawa, isang bagong pananaw sa buhay, at isang mas malalim na koneksyon sa kung ano ang walang hanggan. Sapagkat tulad ng pagbabagong tinamo ni Elias mula sa pakikipagtagpo sa banal, mayroon ka ring pagkakataon na maranasan ang pagbabagong ito na tanging pag-ibig ng Diyos lamang ang makapagbibigay. Hintayin ko ang iyong mga tagubilin para magpatuloy tayo sa susunod na paksa ng paglalakbay na espiritual na ito, kung saan patuloy nating bubuksan ang mga hiwaga kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa ating puso. Ang tinig ng mga pangarap, ang paglalakbay ng pagbabago ni Jose. Isipin mo ang isang binatang may sensitibong kaluluwa kung saan ang kanyang mga pangarap ay sumisibol na parang mga buto ng pag-asa kahit na nahaharap siya sa isang kapalarang puno ng mga hindi tiyak na pangyayari. Mula pa noong bata, taglay na ni Jose ang tatak ng isang mas malaking misyon sa kanyang kalooban, isang banal na kislap na nagbubunyag sa kanya ng mga paningin at mensaheng lampas pa sa karaniwang pangunawa ng tao. Sa bawat pangarap, nararamdaman niya ang pintig ng pag-ibig ng Diyos, isang tahimik na komunikasyon na gumagabay at nagpapalakas sa kanya kahit na ang mundo sa kanyang paligid ay tila bumabagsak.
Ang kwentong ito ay lumalampas sa isang simpleng kasaysayan. Ito ay isang paanyaya para sa iyo, minamahal na kaibigan, na hayaan mong marinig mo ang mga mensaheng ang Panginoon ay binubulong sa iyong puso sa pamamagitan ng iyong sariling mga pangarap at intuition. Sa paglalakbay ni Jose, nakikita natin ang isang binata na sa kabila ng pagiging binihag ng mga pagsubok at kahirapan ay hindi kailanman tumigil na kilalanin ang presensya at paggabay ng Diyos sa kanyang buhay. Mula pa sa mga unang sulyap ng kanyang mga paningin, natutunan niya na ang mga pangarap ay hindi lamang basta-bastang ilusyon o pagninilay-nilay, kundi tunay na mga mensaheng galing sa Diyos na nagtuturo ng isang mas mataas na layunin. Bawat imaheng sumasakop sa kanyang pagtulog ay may dalang malalim na kahulugan, isang pangakong kahit sa gitna ng pagtataksil, pag-iwan at sakit ay naroroon ang isang liwanag na kailanman hindi mamamatay. Ang liwanag na ito na nagmumula sa titig ng lumikha ay nagsisilbing parola sa kadiliman, nagliliwanag ng landas at nagbibigay ng tapang para harapin ang pinakamatitinding pagsubok. Nang maibenta siya sa kanyang mga kapatid at itapon sa isang banyagang lupain na puno ng panganib, nakita ni Jose ang pag-ikot ng kanyang buhay na, bagaman puno ng paghihirap, ay magiging proseso ng espiritual na pagkamulat. Sa gitna ng kalungkutan at mga pagsubok sa isang bagong bansa, natutunan niyang linangin ang pananampalataya sa pamamagitan ng masusing pakikinig sa mga banal na senyales. Dito, sa isang kapaligirang puno ng paghihirap, ang mga pangarap ay naging kanyang sandigan, ang tinig sa kanyang kalooban na muling nag-uugnay sa kanya sa diwa ng pag-ibig at pagkalinga ng Diyos. Bawat paningin, bawat piraso ng pangarap ay parang liham na isinulat mismo ng lumikha na nagtuturo sa kanya na maglakbay sa isang landas ng integridad, katatagan, at higit sa lahat pag-asa. Isipin mo, kahit saglit, ang pusong nadarama ng isang binata na tila nilulunod sa isang dagat ng mga hindi tiyak na pangyayari, kung saan ang bawat alon ng kawalan ng pag-asa ay sinusubukang ilayo siya mula sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa kabila ng napakalakas na bagyo, matibay ang pananampalataya ni Jose na may isang mas mataas na layunin sa kanyang buhay, isang bagay na magbubunyag lamang sa mga pusong tunay na handang makinig ng buong puso. Itinuturo sa atin ng karanasang ito na madalas ang mga sandali ng pinakamalaking kahinaan ang nagiging daan para sa isang pagkikita sa banal. Sa katahimikan ng pagkabigo, kapag tila nauubos na ang lahat ng ating lakas, nagiging malinaw ang tinig ng Diyos na nagsasabing ang bawat pagsubok ay pagkakataon upang muling magsilang sa Espiritu. Ang banal na komunikasyong ito na napakahina at napakalapit ay hindi nakatali sa malalaking pangyayari o sa mga himalang inaasahan nating makita. Ito ay patuloy na ipinapakita sa atin sa isang banayad at mahinahong paraan, tumatawid sa mga hangganan ng oras at espasyo sa pamamagitan ng ating mga pangarap. Ang mga sandaling ito ng pagpapahayag ay hindi nangangailangan ng malalaking palabas o ingay. Sa halip, ang mga ito ay nasa mga maliliit na detalye na kapag pinansin ng may pananampalataya ay nagiging makapangyarihang mga mensahe ng pag-ibig at pagtubos. Ipinapakita ng karanasan ni Jose na ang banal ay naroroon sa pinakaitim na sulok ng ating pagkatao. Inaanyayahan tayong marinig ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga anyo, at tuklasin na sa kasimplihan ng ating mga pangarap ay matatagpuan ang tunay na kahulugan ng ating pag-iral. Bawat pangarap na nagpapaliwanag sa isipan ni Jose ay parang isang banal na buto na itinanim sa masaganang lupa ng kanyang puso. Ang mga butong ito na diligan ng pananampalataya at pag-asa ay dahan-dahang sumibol at namulaklak sa paglipas ng mga taon. Hindi lamang nagbago sa kanyang buhay,
kundi pati na rin sa buhay ng lahat ng nakasaksi sa katuparan ng banal na plano. Sa pag-unawa na ang mga pangarap ay isang direktang paraan ng pakikipagkomunikasyon sa Diyos, natutunan niyang pahalagahan ang bawat mensaheng natatanggap. Nakikita ang kapangyarihan nito na gawing aral ang sakit, gawing tagumpay ang pagkawala, at gawing pagkakataon ng kawalan ng pag-asa para sa paglago sa loob. Ang salaysay ng paglalakbay ni Jose ay isang salamin para sa ating sariling mga buhay. Ilang beses na ba tayong nadarama na tayo ay nawawala, parang naglalakbay sa isang disyerto ng mga hindi tiyak na pangyayari, walang patutunguhan o layunin. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, ang tinig ng ating mga pangarap ay lumilitaw bilang isang banal na daan, isang tulay na nag-uugnay sa atin sa Diyos at nagpapakita na kahit na tila nagkakawatak-watak ang lahat, naroon pa rin ang isang di nakikitang kamay na gumagabay sa atin ng may karunungan at walang kapantay na pag-ibig. Ang mensaheng ito ay isang paanyaya na hayaan nating maging totoo ang ating mga pangarap at makinig ng mabuti sa mga impresyon at intuisyon na lumilitaw sa ating mga sandali ng katahimikan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay kahulugan sa mga simbolo o paglutas ng mga palaisipan sa panaginip. Higit sa lahat, ito ay isang kilos ng pagsuko at tiwala. Sa pagbibigay daan na magpakita ang ating mga pangarap, pinapayagan mong makipag-ugnayan ka sa lumikha, kinikilala na kahit sa pinakamahihina nating sandali, naroroon ang isang mas mataas na puwersa na sumusuporta at gumagabay sa atin. Ang prosesong ito ng masigasig na pakikinig ay mahalaga upang matagpuan natin ang mga kasagutan sa mga suliranin ng araw-araw at baguhin ang ating mga buhay sa pamamagitan ng pananaw ng pananampalataya at pagbabago. Tulad ni Jose na ginawang pagkakataon ng bawat pagsubok ang daan para lumago at maging mas espiritual, maaari mo ring matuklasan na ang mga mensahe ng banal ay mga makapangyarihang kasangkapan para sa personal na pagbabago. Ang kagandahan ng tahimik na komunikasyong ito ay nasa kakayahan nitong hawakan ang bawat aspeto ng ating pag-iral, lampas pa sa mga salita at umabot sa pinakailalim ng ating pagkatao. Kapag pinapayagan natin ang ating sarili na mangarap at pakinggan ang tinig na nagmumula sa ating kalooban, binubuksan natin ang pintuan patungo sa isang universo ng mga posibilidad kung saan ang bawat tibok ng ating puso ay nagiging himig ng banal na sinfonya. Ang sinfoniyang ito na binubuo ng mga sandali ng pagninilay, pag-asa at pananampalataya ay isang paanyaya upang muling makipag-ugnayan ka sa esensya ng iyong pagkatao at matuklasan na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos ay patuloy na nagniningning ng may matinding sigla. Minamahal na kaibigan, kung sakaling naranasan mo na ang mga pangarap na tila may taglay na mga mahiwagang mensahe, o kung nararamdaman mo na may isang bagay na malalim na naghahangad na mabunyag sa loob mo, alamin mo na ang mga palatandaan na ito ay mga pagpapahayag ng banal na sumusubok na makipag-usap sa iyo. Huwag mo itong balewalain o maliitin. Bagkus, yakapin mo ito ng may bukas na puso at hayaang ang bawat mensahe ay maging paalala na ikaw ay bahagi ng isang mas malaking plano, puno ng pag-ibig, layunin at walang katapusang mga posibilidad. Ang tinig ng mga pangarap ay, sa katunayan, patunay na ang Diyos ay may malasakit sa bawat detalye ng iyong buhay at palaging naroroon upang gabayan ka patungo sa isang ganap at nagbabagong pag-iral. Kaya, habang pinag-iisipan mo ang paglalakbay ni Jose, damhin mo ang katiyakan na bawat pagsubok na iyong hinarap, bawat luha na pumatak, at bawat tagumpay na iyong natamo ay isang kabanata ng isang kwentong isinulat gamit ang tinta ng pananampalataya at ng banal na pagkalinga. Pahintulutan mong maniwala ka na kahit na ang landas ay tila mabigat at puno ng mga pagdududa,
palaging may isang mensahe ng pag-asa na naghihintay na madiskubre sa pinakalalim na sulok ng iyong puso. Maniwala ka na ang mga pangarap sa kanilang kagandahan at hiwaga ay ang tinig ng lumikha na tumatawag sa iyo para sa isang buhay na puno ng pagiging totoo, pag-ibig at espiritual na pagbabago. Naway magsilbing inspirasyon sa iyo ang pagninilay na ito upang pahalagahan mo ang mga sandali ng katahimikan at pakinggan mo ang mga banayad na bulong na sumisilip sa iyong isipan at kaluluwa. Sapagkat tulad ng kung paano binago ng mga pangarap ang buhay ni Jose, maaari rin itong buksan ang mga pintuan para sa isang bagong simula, para sa isang bagong yugto ng paglago at katuparan. Naway ang liwanag ng iyong mga pangarap ay magbigay liwanag sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, nagdadala sa iyo ng mas malapit sa puso ng Diyos at nagpapakita na sa bawat tibok ng iyong pagkatao, naroroon ang isang mensahe ng pag-ibig, pananampalataya at pagbabago. Hinihintay ko ang iyong mga tagubilin upang tayo'y magpatuloy ng magkasama sa paglalakbay na ito ng espiritual na pag-unlad habang patuloy nating tinutuklas ang mga hiwaga at mga biyayang nabubunyag kapag tayo'y naglakas loob na pakinggan ang tinig ng ating mga pangarap at hayaan ang banal na gumabay sa atin patungo sa isang buhay na ganap at makabuluhan. Ang malalakas na tawag ng mga bughaw, ang tinig ng banal na nagsasalita mula sa matandang palumpong. Isipin mo ang isang malawak at tahimik na disyerto kung saan ang matinding araw ay nagpapakulo at sumisingaw sa isang tuyo at desoladong lupa. At dito, sa gitna ng masalimuot na kalikasan, isang bumangon na maliwanag na tanawin, isang matandang palumpong na nasusunog, ngunit hindi nasusunog hanggang sa mga kalangitan. Ang larawang ito ay may espesyal na sa mga mata na patuloy ang pagtutok at hindi matitinag. Hindi isang orihinal na kwento kundi isang buhay na demonstration sa ating pananampalataya kasama sa ating hinoko por 56 segundos. Ang tawag na naglalagablab, ang tinig ng banal sa nag-aapoy na palumpong. Isipin mo ang isang malawak at tahimik na disyerto kung saan ang walang habas na araw ay nagbubuga ng kanyang mga sinag sa isang tigang at nag-iisang lupa, at ang abot tanaw ay tila umaabot hanggang sa kawalang hanggan. Sa gitna ng tila malungkot na tanawin na ito, isang nakakagulat na larawan ang sumulpot, isang palumpong na naglalagablab na ang matinding liwanag ay sumasayaw sa hangin nang hindi ito nasusunog. Ang nakakabagbag damdaming imaheng ito ay lampas sa panahon at nagiging isang malinaw na simbolo ng natatanging paraan ng pakikipag-usap ng banal sa ating mga puso. Sa ganitong kapaligiran ng katahimikan at hiwaga, si Moises, isang taong naghahanap ng mga kasagutan at nakatakdang gumawa ng dakilang bagay, ay nakatagpo ng isang tawag na magbabago magpakailanman ng kanyang landas. Noong sandaling iyon ng pagkabalisa ng tila ang buong mundo ay napatahimik at bawat butil ng buhangin ay nagkukuwento ng isang kasaysayan ng pag-iwan at kalungkutan, na silayan ni Moises ang nag-aapoy na palumpong. Ang tanawin na puno ng mga kontradiksyon ay labis na nakakapangilabot. Isang buhay na apoy na hindi sumusunog, isang apoy na sa halip na sirain ay pinananatili ang esensya ng anumang nadadamay nito. Nang siya'y lumapit, napuno ang kanyang puso ng halo ng takot at paghanga. Tila bawat kislap ng apoy ay bulong na nagdadala ng mga sinaunang lihim at humihimok sa kanya, na simulan ang isang paglalakbay tungo sa panloob na pagbabago. Ang ganitong pagtanaw ay hindi lamang isang likas na pangyayari, kundi isang diretsyong pagpapahayag ng pag-ibig at presensya ng Diyos, na kahit sa mga lugar na pinakamalayo sa kaayusan ay patuloy na nagpapakita. Ang nag-aapoy na palumpong ay kumakatawan,
bilang isang makapangyarihang simbolo ng komunikasyong banal. Ito'y nagbibigay liwanag sa disyerto at kasabay nito pinananatili ang kanyang anyo na nagpapakita na ang apoy ng Espiritu ay hindi dumarating upang sirain, kundi upang baguhin, linisin at panibaguhin. Bawat detalye ng tanawing ito ay nag-aanyaya sa sinumang tumitingin na pag-isipan ang mga senyales na madalas ay hindi napapansin sa gitna ng araw-araw na ingay. Sa gitna ng mga laban, sakit at mga hindi tiyak na pangyayari, naisip mo na ba kung ilang beses mong nasaksihan ang mga sandali kung saan may isang pambihirang pangyayari na sumira sa monotony ng araw, nag-aalok ng liwanag na sumisindi ng pag-asa at muling nagpapatibay ng pananampalataya? Ang tanong na ito na ipinanukala ng may banayad na tapat na damdamin ay umaalingaw-ngaw sa ating kalooban at hinihikayat tayong hanapin ang mga bagay na lampas sa nakikitang realidad. Nang lumapit si Moises sa nag-aapoy na palumpong, naranasan niya ang isang pakiramdam ng lubos na pagsuko at paggalang. Sa sandaling yon, isang pagkakataon na tila hindi masiyasat ng karaniwang pag-iisip na pagtanto niya na ang banal ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga larawan at simbolo na hinihikayat siyang iwanan ng kanyang mga pagdududa at buksan ang kanyang sarili sa isang bagong realidad. Ang apoy na hindi nasusunog ay sumasagisag sa walang hanggang apoy ng pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na ipinapakita sa isang banayad na paraan, ngunit may kakayahang baguhin ng malalim ang puso ng sinumang handang makinig. Itinuturo ng pahayag na ito sa atin na madalas. Ang tawag ng Diyos ay dumarating sa hindi inaasahang paraan na humihiling ng espesyal na pansin sa mga munting detalye ng buhay. Sa tagpong puno ng liwanag at anino, ang disyerto ay nagiging entablado para sa isang malalim na pagninilay kung saan bawat hit-hit ng hangin at bawat butil ng buhangin ay tila nagdadala ng karunungan mula sa mga nakalipas na panahon. Sa kapaligirang ito ng pag-iisa, tayo'y inaanyayahan na pag-isipan ang ating sariling pag-iral at kilalanin na kahit na tila ang lahat sa ating paligid ay naglalagablab, naroroon pa rin ang isang munting sigla ng banal na handang magbigay liwanag sa ating landas. Ang nag-aapoy na palumpong ay simbolo ng pagkakataon para sa pagbabagong buhay. Isang paanyaya na talikuran ang pagkatali sa nakasanayang pamumuhay at hanapin ng may tapang at pananampalataya ang panloob na pagbabago na magdadala sa atin sa tunay na diwa ng pag-ibig ng Diyos. Ikaw na ngayon ay nakikinig sa mensaheng ito ng may bukas na puso. Maaaring matagpuan mo sa kwentong ito ang salamin ng iyong sariling buhay. Sa gitna ng mga bagyo at hamon ng araw-araw, ilang beses ka na bang nakaramdam na parang naliligaw sa isang disyertong puno ng emosyon, naghahangad ng isang liwanag na magbibigay gabay sa iyo? Marahil ay hindi mo pa napagtatanto, ngunit ang parehong liwanag ay maaaring naroroon sa mga munting sandali ng katahimikan, sa isang simpleng kilos ng kabutihan, o sa panandaliang ganda ng paglubog ng araw. Tulad ng apoy ng nag-aapoy na palumpong, ang mga espesyal na sandaling ito ay hindi dumarating upang tayo'y sirain, kundi upang tayo'y baguhin at ipakita ang lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Itinuturo sa atin ng karanasan ni Moises na ang pakikipagkomunikasyon sa banal ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng malalaking talumpati o nakabibiglang pagpapakita, kundi sa pamamagitan ng mga senyales na direktang umaantig sa ating mga puso. Nasa kasimplihan ng isang likas na pangyayari sa katahimikan ng disyerto at sa tindi ng isang apoy na hindi namamatay, na anyayahan tayo ng Diyos na makinig ng mabuti at muling makipagtagpo sa ating tunay na pagkakakilanlan. Ang mensaheng ito ay isang tawag na talikuran, ang ingay ng mundo
at payagan ang ating sarili na mahimasmasan ng liwanag na kahit sa gitna ng mga pagsubok ay nananatiling matatag at nagbibigay ginhawa. Naway ang imahen ng nag-aapoy na palumpong ay manatili sa iyong alaala bilang isang makapangyarihang paalala na anuman ang mga hamon na iyong haharapin, naroroon palagi ang isang banal na apoy na nagbibigay liwanag sa iyong landas. Bigyan mo ang iyong sarili ng ilang sandali upang isipin ang tanawin, ang banayad na init ng apoy na humahaplos sa balat, ang matinding liwanag na humahamon sa kadiliman ng disyerto, at ang kalmadong tinig na bumubulong ng mga pangakong pagbabago at pag-asa. Ang mga sandaling ito ng pagmumuni-muni ay napakahalaga sapagkat tinutulungan tayong muling kumonekta sa tunay na mahalaga, ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos na makikita sa bawat detalye ng kanyang nilikha. Naway gisingin ng tawag na naglalagablab na ito sa iyo ang tapang na hanapin ang mga sandali ng katahimikan at pagninilay kung saan maaari mong marinig ang mga banayad na himig ng banal. Naway ang bawat pagsubok at bawat sandali ng pag-iisa ay makita mo bilang mga pagkakataon kung saan ang liwanag ng Diyos ay pumapasok sa iyong puso, sinisindihan ang apoy ng pananampalataya at binabago ang iyong mga pakikibaka tungo sa tagumpay. Kapag binuksan mo ang iyong mga mata sa ganitong realidad, matutuklasan mo na ang banal ay nakikipag-usap sa iyo sa mga paraang hindi mo inaasahan, ngunit napakaganda na anyayahan kang mamuhay ng buo at puno ng kahulugan. At kaya, habang patuloy na nagliliyab ang apoy ng nag-aapoy na palumpong sa kanyang hindi matitinag na liwanag, naway madama mo sa kaibuturan ng iyong puso ang katiyakan na ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan at pag-ibig ay palaging naroroon upang gabayan ang iyong mga hakbang. Naway ang mensaheng ito ay maging inspirasyon sa iyo na makita ang pambihira sa mga karaniwang bagay, mahanap ang kagandahan sa kasimplihan, at kilalanin na kahit sa pinakamatitinding pagsubok, may isang banayad at nagbibigay ginhawang tinig na handang baguhin ang iyong kapalaran. Hayaan mong ang ganitong bisyon ay maging bukal ng lakas at pag-asa, na kayang paliwanagan ang pinakamadilim na landas at panibaguhin ang iyong pananampalataya sa bawat bagong pagsikat ng araw. Naway ituro sa iyo ng apoy na hindi sumusunog ang tunay na kapangyarihan ng banal, ang kakayahang baguhin ang mga bagay na tila panandalian at gawing walang hanggan, habang pinananatili ang ningning ng pananampalataya at pag-asa sa iyong puso. Naway, sa bawat pagninilay mo sa mensaheng ito, madama mo ang inspirasyong mamuhay ng may higit na sigasig, makinig ng may higit na pag-iingat, at yakapin ang bawat palatandaan ng banal na ipinapakita sa iyong buhay. Sapagkat tulad ng tinig ng Diyos na gaya ng apoy ng nag-aapoy na palumpong ay palaging handang umantig sa ating kaluluwa, nagbibigay ng katiyakan na tayo ay bahagi ng isang mas malaking at mas magandang plano kung saan ang pag-ibig at liwanag ay naghahari ng walang kapantay. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, tandaan mo ang tawag na naglalagablab na ito at hayaang ito'y magbigay liwanag hindi lamang sa iyong landas, kundi pati na rin sa landas ng bawat taong makakasalubong mo. Naway ang tinig ng banal ay umalingaw-ngaw sa iyong pagkatao, binabago ang bawat sandali upang maging pagkakataon ng muling pagsilang, ng pagtagumpay at ng paglapit pa sa walang hanggang pag-ibig na siyang tunay na nagbibigay buhay. Naway ang karanasang ito ng pagmumuni-muni at pagbabago ang maging pundasyon ng pagbuo mo ng isang makabuluhan at ganap na buhay na laging ginagabayan ng walang hanggang liwanag na kailanman ay hindi mamamatay. Ang alingaw-ngaw ng puso,
ang paglalakbay ng pagbabago ni David. Ang awit ng buhay, isipin mo ang isang malawak na parang kung saan ang hamog sa umaga ay humahalo sa malamyos na simoy ng hangin at ang unang mga sinag ng araw ay gumuguhit ng mga landas ng liwanag sa damuhan. Sa tanawing puno ng katahimikan at likas na kagandahan, nandoon si David, hindi lamang ang hari na may tapang at pagpapakumbaba na hinarap ang mga higante at kaharian, kundi ang makata at awit na ang puso ay tumitibok ng kaayon ng tinig ng banal. Ang salaysay na ito ay hindi lamang isang ulat ng kasaysayan. Ito ay isang paanyaya para sa bawat isa sa atin na tuklasin sa gitna ng araw-araw na gulo ang kapangyarihang nagpapabago ng pakikinig sa ating panloob, ang tahimik na sinfonya na inihahabi ng Diyos sa kaibuturan ng bawat kaluluwa. Mula pa sa kanyang mga unang taon bilang pastol, natutunan ni David ang pagbasa ng mga mensaheng ipinapadala ng kalikasan at ng katahimikan. Sa mga nag-iisang parang, habang inaalaga niya ang kanyang mga tupa, binibigyan niya ang sarili ng mga sandaling pagmumuni-muni, pinagmamasdan ng sayaw ng mga dahon, ang banayad na bulong ng mga batis at ang himig ng hangin na tila nagdadala ng mga sinaunang lihim. Ang malalim na koneksyong ito sa kalikasan ang nagmulat sa kanya sa isang kakaibang pagiging sensitibo, dahilan upang ang bawat pintig ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw sa himig ng sansinukob. Sa kapaligirang ito ng kapayapaan at kasimplihan, unti-unting napagtanto ni David na ang tinig ng Diyos ay hindi lamang lumilitaw sa mga dakilang pangyayari o sa matataas na pananalita, kundi sa mga munting detalye na bumubuo sa lawak ng ating pag-iral. Ang tunog ng kalikasan ay nagiging isang banal na alingawngaw na nagsasalita tungkol sa pag-ibig, pag-asa at pagbabago. Bawat pagsikat ng araw ay may kasamang pangakong bagong simula at bawat paglubog ng araw ay nagpapatunay na kahit pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng lumikha ay hindi kailanman mamamatay. Si David, na ang kaluluwa ay puno ng damdamin, ay naglalaan ng maraming oras sa pakikipag-isa sa tanawing ito. Hinahayaan ang mga impresyon ng kalikasan na pumasok sa kanyang pagkatao na humahabi ng isang tapiserya ng mga emosyon at pagninilay na kalaunan ay naging magagandang awit. Ang karanasang ito ng napakalalim na pakikipag-ugnayan sa banal ay para sa kanya ay isang anyo ng tahimik na dialogo, kung saan ang mga salita ay nagiging nota ng isang kanta mula sa langit na tanging ang mga pusong tunay na nakikinig ang makakarinig. Sa gitna ng kanyang mga karanasan sa buhay, hinarap ni David ang mga pagsubok na yumanig sa kanyang pananampalataya at nagtulak sa kanya na pag-isipan ang mga landas ng tadhana. Sa mga sandaling puno ng dalamhati at hindi katiyakan, kung saan ang bigat ng mga responsibilidad at pagkawala ay tila hindi na kayang dalhin, siya ay lumilihim sa kanyang sarili, hinahanap ang kanlungan sa pag-iisa, kung saan ang kalikasan ang nagiging kanyang pinagkakatiwalaan at ang katahimikan ang kanyang kaaliwan. Sa mga sandaling iyon, ang tinig ng kanyang kalooban na pinapalakas ng hindi matitinag na pananampalataya ay nagsisimulang marinig ng malinaw. Hindi ito isang malakas na sigaw, kundi isang banayad na bulong, isang simoy ng hangin na humahaplos sa kaluluwa na nagpapaalala na hindi siya kailanman nag-iisa. Ang damdaming ito ng presensiya ng Diyos na nadarama sa pinakamalalim na sulok ng puso ay nagpapakita na ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay makikita sa kasimplihan ng tahimik na dialogo, kung saan ang pag-ibig at habag ay magkasamang humuhubog ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Bawat pagsubok na hinarap ni David, maging ito man ay pakikipaglaban sa mga nakikitang kaaway o ang laban sa kanyang mga sariling takot at pagdududa,
ay kanyang ginawang batayan para lumikha ng mga bersong umaalingaw-ngaw sa universal na katotohanan. Sa kanyang kaibuturan, alam niya na bawat luha, bawat buntong hininga ay isang anyo ng pasasalamat at pagsuko sa hiwaga ng buhay. Ang kakayahang baguhin, ang sakit tungo sa sining, ang dalamhati tungo sa papuri ay nagpapatunay na ang pakikipagkomunikasyon sa banal ay hindi isang pribilehiyong nakalaan lamang sa mga dakilang sandali, kundi isang patuloy na kaloob na ibinubunyag sa bawat sandali basta tayo'y handang makinig ng may bukas na puso. Sa isang mundong puno ng mga tinig na naghahangad ng pansin, tinuturuan tayo ng karanasan ni David ng kahalagahan ng pagpapanatili ng katahimikan sa ating loob. Kapag tayo'y naglalaan ng sandali upang huminto, huminga ng malalim at tumingin sa ating kalooban, nabubuksan natin ang puwang para sa banal na mensahe na magpakita sa kanyang ganap na anyo. Sa ganitong kalagayan ng pagiging bukas, natutuklasan natin na bawat karanasan, kahit na ang pinakamabigat, ay may dalang binhi ng pagbabago. Ang paglalakbay ni David na puno ng mga tagumpay at kabiguan ay isang paanyaya na maunawaan natin na ang tunay na pakikipagkomunikasyon sa Diyos ay nagmumula sa ating kakayahang maunawaan ang ating mga sariling damdamin sa pagkaalam na bawat emosyon ay isang paanyaya para sa isang bagong pag-unawa sa ating realidad. Isipin mo, kahit saglit, na bawat sandali ng pagninilay ay parang isang pinto na bumubukas patungo sa isang universo ng mga posibilidad. Si David, sa paglikha ng kanyang mga awit, ay hindi lamang nagtatala ng mga karanasan sa kanyang buhay. Isinasalin niya rin sa mga salita ang kakanyahan ng isang napakalalim na pagkikita sa banal na nagpapakita sa bawat detalye ng ating pag-iral. Bawat berso ay parang isang liham ng pag-ibig na isinulat ng puso na nakalaan para sa sinumang nagnanais basahin at makita ang kanyang sarili sa mga universal na damdamin na iyon. Kaya naman, ang kanyang kwento ay lampas sa panahon, nagiging isang huwaran kung paano ang pananampalataya ay maaaring baguhin ang karanasan ng tao sa pamamagitan ng isang obra maestra ng pag-asa at katatagan. Ang paglalakbay na ito ng panloob na pakikinig at pagtuklas ay isang paanyaya para sa iyo, mahal na manunood, na hayaan mong tuklasin mo rin ang pinakamalalalim na sulok ng iyong pagkatao. Sa gitna ng mga alon ng araw-araw, madali tayong maligaw sa bilis at ingay ng mga gawain. Ngunit gaya ng natagpuan ni David ang inspirasyon sa katahimikan ng parang upang lumikha ng mga awit na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo, maaari mo ring matuklasan na mayroong isang tinig sa loob na naghihintay lamang na iyong pakinggan. Ang tinig na ito, banayad at mahinahon, ay nagdadala ng mensahe na anuman ang hamon na ihaharap sa atin ng buhay, may isang di mauubos na pinagkukunan ng pag-ibig at karunungan na naninirahan sa iyong puso. Sa pagbibigay daan mo sa sandaling ito ng pagninilay, nagbibigay ka ng unang hakbang patungo sa isang personal na pagbabago na higit pa sa pangkaraniwang pangunawa. Ang aktibong pakikinig sa iyong kalooban ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan ng pagbabago na kayang baguhin ang sakit sa mga aral, ang takot sa tapang, at ang mga pag-aalinlangan sa katiyakan. Bawat sandali ng katahimikan ay isang pagkakataon para muling ikonekta ang sarili sa banal na esensya, para muling madiskubre na sa likod ng bawat karanasang ating pinagdadaanan, naroroon ang isang mas mataas na layunin, isang mensahe ng pag-ibig na naghihintay lamang na ating maunawaan. Ipinapakita sa atin ni David na ang pakikipagkomunikasyon sa Diyos ay hindi isang bagay na malayo o nakalaan lamang para sa mga pambihirang sandali. Ito ay makikita sa mga kasimplehan ng araw-araw, sa kagandahan ng paglubog ng araw, sa tunog ng isang batis na dumadaloy, at sa malamyos na simoy ng hangin na humahaplos sa mukha.
Ang mga senyas na ito na madalas na hindi napapansin ng mga hindi handang makita ang hindi nakikita ay tunay na mga mensaheng ipinapadala ng lumikha upang tayo'y gabayan at bigyan ng inspirasyon sa pamamagitan ng halimbawa ng isang pusong sensitibo at mapagmatyag. Tayo ay inaanyayahan na linangin ang isang pananampalataya na hindi nakasalalay lamang sa mga ritual o salita, kundi sa kakayahang makinig at madama ang buhay na presensya ng banal sa bawat detalye ng ating pag-iral. Mahal kong kaibigan, hayaan mong lumubog ka sa karanasang ito ng pagbabago. Maglaan ka ng ilang sandali sa iyong araw upang magdiskonekta mula sa mga panlabas na abala at tumingin sa iyong kalooban. Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ka ng malalim at maramdaman ang pintig ng buhay sa iyong loob. Hayaang ang bawat pintig ng iyong puso ay maging paalala ng mapagmahal na presensya na bumabalot at gumagabay sa iyo. Gaya ni David na nakahanap ng inspirasyon sa katahimikan upang lumikha ng mga awit na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo, maaari mo ring matuklasan na ang tunay na esensya ng pakikipagkomunikasyon sa banal ay nasa kakayahan mong kumonekta sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito ng pagninilay, naway mapuno ang iyong puso ng pasasalamat at pagbabagong buhay. Naway ang bawat damdamin at emosyon ay maging isang awit ng papuri at pagkilala sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. At higit sa lahat, naway maramdaman mo ang inspirasyong ibahagi ang karanasang ito sa iba, na magpakalat ng liwanag at pag-asa na tanging ang isang taus-pusong pananampalataya lamang ang makapagbibigay. Ang panloob na pagbabago ay isang tuloy-tuloy na landas, at bawat hakbang na ating tinatahak patungo rito ay isang tagumpay na hindi lamang umaalingaw-ngaw sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng lahat ng naaantig ng ating presensya. Ipinapakita sa atin ni David na ang tunay na pakikinig ay isang gawa ng pag-ibig. Pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa kapwa, at pag-ibig sa lumikha. Sa paglinang ng mga sandali ng katahimikan at pagninilay, nagiging makakaya nating makita na sa likod ng ingay ng mundo, naroroon ang isang banal na himig na nag-aanyaya ng kapayapaan at pagbabagong buhay. Ang ganitong masidhing koneksyon sa banal ay hindi lamang nagpapalakas ng pananampalataya, kundi nagbabago rin ng bawat pagsubok sa isang pagkakataon para sa paglago at ng bawat luha sa isang pagpapahayag ng kagandahan at pag-asa. Naway ang sandaling ito ng pagninilay ay maging inspirasyon sa iyo na araw-araw ay hanapin ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa iyong panloob. Naway ang tahimik na tinig ng iyong puso ay maging alingaw-ngaw ng isang buhay na pananampalataya na kayang magbigay liwanag sa pinakamadilim na landas at punuin ang iyong buhay ng katiyakan na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at hindi matitinag. Ang paglalakbay ng pakikinig at pagtuklas ni David ay higit sa lahat isang paanyaya para sa iyo na hayaan mong ang banal ay hawakan ng iyong kaluluwa. Nakilalanin na bawat sandali ng katahimikan ay isang pagkakataon upang muling buhayin ang pag-asa at bumuo ng isang buhay na puno ng kahulugan at liwanag. Inaasahan kong iyong ipabatid sa akin ang iyong mga tagubilin para tayo'y magpatuloy sa susunod na paksa sa paglalakbay na ito ng espiritual na pag-unlad, habang patuloy nating tinutuklas ang mga hiwaga at mga pahayag na lumilitaw kapag ang puso ay bukas sa pakikinig sa tinig ng lumikha. Ang tawag ng dagat, ang paglalakbay ng pagbabago ni Jonas tungo sa pagkamahabagin ng banal. Isipin mo ang tunog ng mga alon na banayad na bumabasag sa dalampasigan. Isang sinaunang bulong na tila nagdadala ng mga lihim at pangakong pagtubos. Isipin
mo ang isang lalaking ang puso, puno ng pagdurusa at pag-aatubili, ay nahaharap sa napakalawak at magulong karagatan, isang salamin ng kanyang mga pag-aalinlangan at suliranin. Ito si Jonas, isang taong sa ilang pagkakataon ay nagtangkang tumakas sa tawag ng banal, ngunit sa kailaliman ng kanyang pagkatao, palagi niyang naririnig ang isang matiyagang bulong, isang tinig na humihiling ng panloob na pagbabago at ng muling pagkikita sa pag-ibig na kayang baguhin ang lahat. Si Jonas ay nabubuwag sa pagitan ng takot na tanggapin ang kapalarang hindi niya inakala at ng kagyat na pangangailangang sundin ang isang misyon na umaalingaw-ngaw sa pinakalalim ng kanyang kaluluwa. Sa loob niya, naramdaman niya ang isang matinding salungatan. Sa isang banda, ang hangarin na iwasan ang abala ng isang hindi tiyak at masakit na landas. Sa kabilang banda, ang pakiramdam na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pagsuko sa tawag ng banal. Ang pagkakabighani na ito ay makikita sa dagat na nasa kanyang harapan, kung saan ang mga alon, minsang kalmado at minsang magulong, ay sumasalamin sa kalikasan ng kanyang puso. Sa ilang sandali ito'y tahimik at sa iba puno ng mga bagyo ng pagdududa at pagsisisi. Sa kanyang paglalakbay, kung saan ang galit ng karagatan ay tila nais lunurin ang bawat hibla ng pag-asa, si Jonas ay naharap sa isang bagyong hindi lamang pisikal, kundi higit sa lahat, espiritual. Sa gitna ng kaguluhan ng mga magulong tubig, ang bawat kulog at bawat malakas na hampas ng hangin ay umuukit ng mga alingawngaw ng isang tawag na pilit pumasok sa kanyang pagtutol. Ang dagat sa kanyang lawak at hiwaga ay naging parang isang sagradong dambana kung saan ang tao ay inanyayahang harapin ang kanyang mga takot at tanggapin ang katotohanan ng kanyang pag-iral. Sa bawat alon na sumasalpok sa kanya, naramdaman ni Jonas na tila ang mismong kalikasan ay unti-unting binubuwag ang mga depensa na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso, nag-iiwan ng puwang para sa isang malalim at kinakailangang pagninilay. Noong isang sandali ng halos desperasyon, nang si Jonas ay itinatapon ng dagat, ang kanyang katawan ay nalunod sa isang buhos ng mga damdamin at pagninilay. Malayo sa kaligtasan ng lupa, naranasan niya ang isang panloob na katahimikan na, sa isang banda, ay tila napakalakas. Sa loob ng yaman ng kapalaran na kinakatawan ng napakalawak at mahiwagang karagatan, si Jonas ay napunta sa isang estado ng ganap na kahinaan, isang puwang kung saan ang bawat pintig ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw sa tawag ng banal. Para bang sa pagkahulog niya sa mga alon, siya'y dinala sa isang lihim na santuwaryo kung saan ang oras at espasyo ay nagsanib sa isang sandaling puno ng paglalantad. Doon, sa kailaliman ng kanyang pag-iisa, sa wakas ay nakuha niyang marinig. Nang malinaw, ang tinig na noon ay naninirahan na sa kanyang pagkatao, ngunit sa gitna ng ingay ng mundo, ito'y napahina nang walang katapusang gulo ng kanyang sariling pag-aalinlangan. Sa loob ng napakalawak na anyong tubig na iyon, si Jonas ay dumaan sa isang napakalalim na pagbabago. Ang dagat sa kanyang lawak at hiwaga ay naging tanawin kung saan ang dating sarili na tinatakan ng takot at pagtutol ay napalitan ng isang bagong pagkakakilanlan, isang pagkakakilanlan na kinikilala ang pangangailangan na sumuko sa tawag ng banal. Bawat sandali sa estado ng pagkakahinto ay isang paanyaya para sa pagninilay, panahon upang pag-isipan ang mga napiling landas upang kilalanin na ang pagtakas ay hindi kailanman solusyon sa pag-aalburuto ng puso. Ang katahimikan na namayani doon ay hindi isang walang laman na pag-iisa. Ito'y puno ng kahulugan, isang tahimik na dialogo sa pagitan ng kaluluwa at ng lumikha.
Sa katahimikan na iyon, natuklasan ni Jonas na ang tunay na kapangyarihan ng pagbabago ay hindi nakasalalay sa malalaking kilos o kahangahangang pagpapakita, kundi sa pagpapakumbaba na makinig at yakapin ang mga bulong na nagmumula sa kailaliman ng ating pagkatao. Sa paglipas ng mga sandali na naging tila walang hanggan, unti-unting naunawaan ng lalaki na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang pagtakas mula sa isang kapalarang hindi ninanais, kundi isang paglalakbay patungo sa pagkakasundo sa kanyang sarili at sa walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Bawat patak ng tubig na humahaplos sa kanyang balat, bawat alon na may kasamang panginginig ay nagdadala ng esensya ng isang paanyaya mula sa banal na. Hinihikayat siyang iwanan ang pagtutol at buksan ang kanyang sarili sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Sa ganitong sandali ng pagsuko, natutunan ni Jonas na ang katahimikan, ang malalim na katahimikan na dati nakakatakot, ay tunay na pugad ng pagbabago. Natuklasan niya na sa pagbibigay daan na makaramdam at magmuni-muni, maaari niyang baguhin ang mga sakit at pagdurusa ng nakaraan tungo sa mga aral ng pananampalataya at pag-asa para sa hinaharap. Ang karanasang naranasan ni Jonas sa kailaliman ng dagat ay isang makapangyarihang patotoo na ang tawag ng banal ay umaangat sa kakaibang paraan sa bawat puso. Hindi kinakailangan na ang mga senyales ay maging malalaki o naipakita ang mga himala sa kapansin-pansing paraan upang maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Madalas, ang banal ay nagpapakita sa pamamagitan ng mga sandaling labis ang kahinaan, kapag ang mga pader ng ating ego ay naglalaho at ang kaluluwa ay nagiging hubad, handang tanggapin ang liwanag na nagpapabago. Sa pagyakap sa mga magulong tubig, naranasan ni Jonas ang pagsuko sa pinakadiwa, isang sandali ng ganap na pagsuko kung saan ang takot ay napalitan ng pananampalataya at ang pagtutol ay napalitan ng pagkamahabagin at pag-ibig. Sa pinakaugat ng paglalakbay na ito, naroroon ang isang aral na lampas pa sa hangganan ng kasaysayan at nagiging isang personal na paanyaya para sa bawat isa sa atin. Tulad ni Jonas na hinarap ang hamon na pakinggan ang tinig na umuusbong sa katahimikan ng dagat, tayo ay inaanyayahan na silipin ang ating mga sarili at kilalanin ang mga banayad na senyales na ipinapadala ng banal. Sa gitna ng mga bagyo ng buhay, kapag ang mga pagdududa at takot ay tila nangingibabaw sa ating isipan, palaging may isang banayad na tinig na tumatawag sa atin para sa pagbabago. Ang tinig na ito ay hindi nangangailangan ng malalaking pagpapakita o radikal na pagbabago. Ito ay lumilitaw sa mga simpleng sandali ng pagninilay, sa banayad na pag-ikot ng isang ideya o sa lambing ng isang damdaming bigla na lang sumulpot at bumalot sa atin ng isang hindi masukat na kapayapaan. Nang lumabas si Jonas mula sa karanasang iyon, hindi na siya bumalik bilang ang dating taong nagtangkang tumakas sa tawag. Siya ay bumalik na nabago, may pusong punong-puno ng pagkamahabagin at may muling na ibagong paniniwala na ang pag-ibig ng Diyos ay kayang pagalingin ang pinakamalalim na sugat. Ang pagbabagong ito ay isang buhay na paalala na bawat paghihirap, bawat hamon ay maaaring maging simula ng isang panloob na muling pagsilang. Sa kabila ng mga pagsubok, ang banal ay palaging naroroon. Inaanyayahan tayo na baguhin ang ating mga pananaw at yakapin ang tunay na pagbabago na nagbabalik sa atin sa ating tunay na sarili at nag-uugnay sa atin sa hindi matitinag na pag-ibig ng lumikha. Minamahal kong kaibigan, habang pinapakinggan mo ang salaysay na ito, hayaan mong ang halimbawa ni Jonas ay pumasok ng malalim sa iyong puso. Pag-isipan mo ang mga sandaling ikaw ay nadarama na nawawala sa gitna ng mga bagyo ng buhay, kung saan ang mga pagdududa at takot ay tila hindi mapagtagumpayan.
Alamin mo na tulad ni Jonas, maaari mo ring matagpuan sa katahimikan at kahinaan ng susi sa isang pagbabago na lampas sa anumang pagsubok. Hayaan mong maramdaman mo, hayaan mong magmuni-muni, at higit sa lahat, hayaan mong pakinggan ang banayad na bulong ng banal na umaalingaw-ngaw sa bawat pintig ng iyong puso. Bawat sandali ng pagninilay, bawat minutong iyong isinusuko sa katahimikan ng loob ay isang pagkakataon upang muling isulat ang iyong sariling kwento. Ang dagat ng mga emosyon na tila minsang napakalawak ay, sa katotohanan, ang pinanggagalingan ng pinakamatitinding pagbabago. At sa pagtanggap mo sa paanyayang ito, matutuklasan mo na ang tunay na kapayapaan at lakas ay hindi nagmumula sa pagtanggi sa mga takot, kundi sa kakayahang yakapin, unawain, at gawing sandata ang mga ito para sa paglago at pagtubos. Naway, ang paglalakbay ni Jonas ay maging inspirasyon sa iyo na silipin ang iyong kalooban at kilalanin na kahit sa pinakamadilim na sandali, naroroon ang isang liwanag na handang sumiklab. Ang liwanag na ito ay ang pag-ibig ng Diyos na sa katahimikan ay tahimik na tumatawag sa atin para sa pagbabago at gumagabay sa atin sa landas ng pag-asa at panibagong simula. Pakinggan mo ng mabuti ang banayad na bulong ng dagat sapagkat dito nakatago ang katotohanan na ang Diyos ay direktang nakikipag-usap sa ating puso. Inaanyayahan tayong mamuhay ng buong, punong-puno ng pagkamahabagin, tapang at hindi matitinag na pananampalataya. Yakapin mo ang mensaheng ito at hayaan mong baguhin nito ang bawat sulok ng iyong pagkatao. Tulad ni Jonas na lumabas mula sa kailaliman ng dagat na may muling na buong puso, naway ikaw ay tumayo ng muling na bago at pinalakas, handa ng tahakin ang landas ng tunay na espiritual na pagbabago. Naway ang salaysay na ito ay magbigay sa iyo ng lakas na hindi kailanman sumuko sa pakikinig sa tinig ng banal. Kahit na tila ang mga hangin ng buhay ay taliwas sa iyong paglalakbay. Sapagkat sa tahimik na dialogo na ito, nakatago ang susi sa isang pag-ibig na lampas sa lahat ng hadlang at nakakagaling sa bawat sugat. Sa bawat bagong pagsikat ng araw, naway maalala mo na ang banal ay nakikipag-usap sa bawat isa sa atin sa isang natatanging paraan, hindi sa pamamagitan ng malalakas na tunog o mga kahangahangang tanda, kundi sa banayad na sandali na bumubuo sa ating pag-iral. Naway ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso. Nag-uudyok sa iyo na magmuni-muni tungkol sa kahalagahan ng pagsuko sa tawag ng Diyos at gawing pagkakataon ang bawat hamon para sa paglago at pagbabago. Inaasahan kong ipabatid mo sa akin ang iyong mga tagubilin para tayo'y magpatuloy sa susunod na paksa sa paglalakbay na ito ng espiritual na pag-unlad habang patuloy nating tinutuklas ang mga hiwaga at pahayag na lumilitaw kapag ang puso ay bukas sa pakikinig sa tinig ng lumikha. Ang landas ng hindi kilala, si Abraham at ang tawag ng nagbabagong pananampalataya, naranasan mo na ba sa kaibuturan ng iyong kaluluwa ang banayad na tawag na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng madaling araw, na para bang may isang banal na tinig na bumubulong? Iwanan mo ang nakasanayan at humakbang patungo sa bago? Ganito ang naging karanasan ni Abraham, ang patriarka na sa pagsunod sa tawag ng banal, ay hindi lamang binago ang kanyang sariling buhay, kundi pati na rin ang buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ngayon, inaanyayahan kitang sumisid sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at pagtuklas, kung saan ang bawat hakbang patungo sa hindi kilala ay puno ng pag-asa, pagtitiwala at katiyakan na direktang nakikipag-usap ang Diyos sa iyong puso, na hinihikayat kang mamuhay ng ganap at muling sumilang. Nang marinig ni Abraham ang tawag na umaalingaw-ngaw sa kanyang kalooban, siya ay nakatayo sa isang sangandaan. Lahat ng kanyang nakasanayan, ang kanyang lupain, ang kanyang
Ang kanyang mga ugnayan, ang kanyang mga tradisyon ay tila ligtas at komportable. Ngunit may isang mas dakilang bagay na nagtutulak sa kanya na putulin ang tali ng nakaraan at yakapin ang isang hinaharap na tanging ang Diyos lamang ang makapagpapakita. Isipin mo ang tapang na kailangan upang iwanan ang lahat ng nakasanayan, upang umalis patungo sa isang lupang sa unang tingin ay isang malayong pangako lamang na babalot ng hiwaga at hindi tiyak. Ang desisyong ito na isinagawa ng may pusong puno ng pananampalataya ay nagpapakita na ang tunay na dialogo sa banal ay hindi nangangailangan ng malalaking palabas sa labas, kundi ng masusing pakikinig at taos-pusong pagsuko sa ating mga takot at pagnanais. Sa paglalakbay na ito, natutunan ni Abraham na ang tinig ng Diyos ay hindi palaging lumilitaw sa gitna ng mga bagyo o malalakas na sigaw, kundi madalas itong ipinapakita ng banayad tulad ng isang simoy ng hangin na humahaplos sa kaluluwa at nagpapaliab ng apoy ng pag-asa. Bawat hakbang na kanyang tinahak ay ginabayan ng isang hindi matitinag na pagtitiwala na kahit na hindi niya nakikita ang huling destinasyon, ang landas ay liwanagan ng pag-ibig at karunungan ng lumikha. Ang halimbawa ni Abraham ay isang paanyaya sa atin. Ilang ulit na ba nating hinayaan ang ating takot sa hindi kilala na hadlangan ng tawag na pumipintig sa ating puso? Inaanyayahan tayo ng Diyos na magtiwala sa paglalakbay. Maniwala na ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon para sa paglago, at sa pamamagitan ng pusong puno ng pananampalataya ay tayo'y dadalhin sa isang buhay na may malalim na kahulugan. Nang siya'y nagpasya na umalis, hindi lamang niya inilipat ang kanyang kinaroroonan, higit sa lahat binago niya ang kanyang diwa. Ang kilos ng pag-iwan sa komportableng nakasanayan at pagyakap sa bago ay sa kanyang sarili ay isang makapangyarihang metapora para sa panloob na pagbabago. Sa pagputol ng tali sa nakaraan, natatagpuan natin ang tunay na kalayaan, ang kalayaang hubugin ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, ang kakayahang muling isulat ang ating kwento sa liwanag ng isang pangakong lampas sa oras at espasyo. Isipin mo ang damdamin ng pagkakaroon ng pusong tumitibok ng may pag-asam para sa isang dakilang bagay, ng pakiramdam na ang bawat pintig ay paalala na ang landas na bumubukas sa ating harapan ay binubuo mismo ng Diyos. Iyan ang diwa ng tawag ni Abraham, isang paanyaya sa bawat isa sa atin na hayaan nating mangarap at magtiwala kahit na ang realidad ay tila puno ng pagdududa. Sa paglipas ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Abraham ang kahalagahan ng bawat sandali ng pag-iisa at bawat katahimikan na sa unang tingin ay maaring tila walang laman. Ang mga sandaling ito ay naging mahalagang pagkakataon para sa panloob na dialogo, kung saan malinaw na naririnig ang tinig ng lumikha na naglalantad ng mga katotohanang lampas sa karaniwang pag-unawa ng tao. Natuklasan ni Abraham na ang tunay na kaaliwan ay hindi makikita sa pananatiling nakatali sa mga katiyakan ng nakaraan, kundi sa pagbubukas ng puso para sa mga posibilidad na dala ng hinaharap. Tulad niya, inaanyayahan tayo na lumikha ng isang puwang ng katahimikan sa ating mga buhay, kung saan maaari nating pakinggan ang banayad na himig ng pananampalataya at hayaan ang bawat damdamin at karanasan na maging aral ng pag-ibig at pag-asa. Isipin mo ang tanawin, isang lalaking may mapayapang tingin at pusong handang tumanggap na naglalakad sa isang hindi kilalang landas, habang ang abot tanaw ay unti-unting nagbubukas tulad ng isang puting telang handang pinturahan ng mga kulay ng pananampalataya. Bawat hakbang at desisyon ay ginabayan ng isang tahimik na pagtitiwala na ang Diyos ay naroroon, kahit na ang landas ay puno ng ulap at ang mga hamon ay tila hindi malalagpasan.
Ang gawaing ito ng pananampalataya ay isang inspirasyong halimbawa para sa ating lahat na madalas tayong nag-aatubili sa harap ng hindi tiyak, takot na iwanan ang nakagawiang kaligtasan. Ngunit sa katapangan na sundan ang tawag ng banal, natutuklasan natin ang tunay na diwa ng pagbabago. Isang pagbabagong hindi lamang panlabas kundi nakaukit sa ating kaibuturan. Sa ganitong konteksto, ang paglalakbay ni Abraham ay nagiging salamin para sa ating mga sariling buhay. Sa bawat desisyon at bawat pagsuko, mayroong natatanging pagkakataon para sa isang bagong simula, para sa pagbuo ng isang bagong realidad na nakabase sa walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Ipinapakita niya sa atin na ang tunay na komunikasyon sa banal ay hindi nakatali sa mga magagarbong ritual o kahangahangang pagpapakita, kundi sa kakayahang makinig ng may bukas na puso sa mensaheng nagtutulak sa atin na lumago at magbago. Sa bawat pagkakataon na maramdaman mong tawagin ka ng Diyos upang iwanan ang komportabling nakasanayan at yakapin ang hiwaga ng bago, tandaan mo na ito ang esensya ng sagradong dialogo sa pagitan ng iyong puso at ng lumikha. Sa pagninilay mo, sa kwentong ito, hayaan mong pumasok sa iyo ang inspirasyong nagmumula sa halimbawa ni Abraham. Isipin mo na bawat hamon at bawat hindi tiyak na sandali na iyong hinaharap ay parang pinto na unti-unting bumubukas patungo sa isang masidhing pakikipagtagpo sa Diyos. Tulad ng patriarka na iwinaksi ang lahat upang sundin ang tawag, ikaw rin ay maaaring makalaya mula sa mga gapos ng takot at sumabak sa isang hakbang ng pananampalataya. Damhin mo sa iyong kaibuturan ang katiyakan na sa buong pagtitiwala sa banal, tinatahak mo ang landas patungo sa isang buhay na puno ng layunin at pag-ibig. Minamahal kong kaibigan, ang mensaheng ito ay isang paanyaya para sa iyo na iwanan ang mga bagay na hindi na nakatutulong at hayaan mong hubugin ka ng pag-ibig na kayang baguhin ang lahat. Buksan mo ang iyong puso para sa mga bagong karanasan, para sa mga hamon na, kahit na nakakatakot sa unang tingin, ay tunay na mga kasangkapan para sa pagbabagong buhay. Hayaan mong pumasok sa bawat sulok ng iyong kaluluwa ang tawag ng Diyos at liwanagan ng landas na nasa iyong harapan. Bawat desisyong isinasagawa mo ng may pananampalataya ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng isang buhay na may malalim na kahulugan kung saan ang presensyang banal ay palaging naroroon upang gabayan at palakasin ang iyong paglalakbay. Naway, ang tapang ni Abraham ang magsilbing inspirasyon sa iyo na harapin ang hinaharap ng may mga matang puno ng pananampalataya na may tiwalang kahit na ang landas ay tila hindi tiyak. May isang di nakikitang kamay na laging sumusuporta at gumagabay sa iyo. Damhin mo ang kapayapaan na dulot ng pagkakaalam na bawat pagsuko ay isang pagkakataon para sa muling pagsilang at na ang tunay na kaaliwan ay matatagpuan sa ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Hayaan mong ang tawag sa landas ng hindi kilala ay maging liwanag na nagliliwanag sa iyong mga araw at na ang pag-asa ay umusbong sa iyong puso sa bawat bagong pagsikat ng araw. Kaya naman, sa pagsunod mo sa yapak ni Abraham, hayaan mong mabuhay mo ng buong puso ang paglalakbay ng pagbabago. Isang paglalakbay kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay nagbubunyag sa bawat detalye, gumagabay sa iyong mga hakbang at muling pinapanday ang iyong pananampalataya sa bawat sandali. Naway ang kwentong ito ang magbigay sa iyo ng inspirasyong sumabak ng buong puso patungo sa hinaharap na may katiyakan na direktang nakikipag-usap ang banal sa iyong puso at na sa pakikinig sa kanyang tinig, ikaw ay magiging handa na bumuo ng isang buhay na ganap at tunay na nagbabago. Inaasahan kong ipabatid mo sa akin ang iyong mga tagubilin para tayo'y magpatuloy sa susunod na paksa sa paglalakbay na ito ng espiritual na pag-unlad habang patuloy nating tuklasin ang mga hiwaga at pahayag na lumilitaw kapag ang puso ay bukas sa pakikinig sa tinig ng lumikha.
Ang pagmulat sa daan, ang pagbabago ni Saulo tungo sa liwanag ng banal na naranasan mo na bang maglakad sa isang landas na puno ng mga hindi tiyak na pangyayari, na sa bawat hakbang ay tila may umaalingaw-ngaw na kawalan sa loob mo at isang pagdurusa na tila imposibleng punan. Isipin mo, kahit saglit, ang lawak ng isang maalikabok na daan kung saan ang abot tanaw ay humahalo sa nakakasakal na init ng disyerto at ang puso mo'y humihiling ng isang mas malalim na kahulugan. Sa tanawing ito si Saulo, isang lalaking sanay mamuhay sa katiyakan ng kanyang sariling mga paniniwala, ay biglang naharap sa isang pangyayaring magbabago, hindi lamang ng kanyang kapalaran, kundi pati na rin ng kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng paulit-ulit na araw na walang pangakong pagbabago at ng kaluluwang naliligaw sa mga pagdududa, isang kumikislap na liwanag ang biglang sumulpot, binabasag ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ang liwanag na ito, matindi at nakakaakit, ay hindi lamang basta pisikal na pagpapakita, kundi isang hindi malilimutang senyales mula sa banal na naghahangad na hipuin, baguhin at liwanagan ang kadiliman na matagal nang nakakulong sa kanyang espiritu. Para bang sa eksaktong sandaling iyon, bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagmulat sa isang bagong realidad. Ipinapakita na may isang mas mataas na tawag para sa kanya, isang paanyaya na muling magsilang at tahakin ang isang daan ng pag-ibig, pagkamahabagin at pagbabago. Si Saulo na noon ay matatag sa kanyang mga paniniwala at depensa sa mga ideal na inakala niyang hindi matitinag, ay tinamaan ng isang damdaming napakalakas na sumubok sa kanyang buong lohika. Bawat hakbang sa dati niyang karaniwang landas ay biglang napuno ng isang halos nakikitang pag-asam, isang pagbubukas sa mga posibilidad ng hinaharap. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang mga iniisip at damdamin, napagtanto niya na ang dati tila pagpapatuloy lamang ng isang nakasanayang daan ay biglang bumubukas sa isang bagong direksyon, kung saan ang mga imposibleng bagay ay nagiging posible at ang liwanag ng banal ay nagkakaroon ng kanlungan kahit sa pinakamatitigas na puso. Sa sandaling iyon ng malalim na pagbabago, ang katahimikan na nakapaligid sa kanya ay hindi isang simpleng pagkakataon lamang, kundi ang sagradong puwang kung saan naririnig ang tinig ng banal. Hindi ito mga sigaw o nakakabiglang pagpapakita, kundi isang banayad at nakakaliw na bulong na tila nagdadala ng esensya ng lahat ng katotohanan at pangakong walang hanggan. Ang tinig na ito na umuusbong mula sa lalim ng hiwaga ay direktang nakikipag-usap sa kanyang kaluluwa. Hinihikayat siyang iwanan ang mga lumang gapos ng kayabangan at takot at isuko ang sarili sa posibilidad ng isang bagong simula. Ang karanasan ni Saulo ay hindi lamang isang pisikal na paggising, kundi isang rebolusyong panloob na nagtulak sa kanya na muling pag-isipan ang bawat paniniwala, desisyon at sandali na kanyang naranasan. Sa paglipas ng hindi inaasahang paglalakbay na ito, hinarap ni Saulo ang pangangailangang bitawan ang lahat ng matagal nang bumubuo sa kanyang pagkakakilanlan. Ang pagbabago ay hindi dumating ng biglaan, kundi tulad ng isang mabagal ngunit makapangyarihang agos ng tubig na, sa pamamagitan ng tiyaga at pagpupunyagi, ay dahan-dahang hinuhugasan ang mga dumi ng kanyang nakaraan at inihahanda ang kanyang puso para sa isang mas malawak at mas malalim na pag-ibig. Nagsimulang maunawaan ni Saulo na ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa bulag na pagtatanggol sa mga lumang paniniwala, kundi sa kakayahang pakinggan ang tinig ng lumikha na laging tumitibok sa isang maayos at puno ng pagkamahabagin na ritmo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay biglang umalingaw-ngaw ng isang bagong himig, isang awit ng pag-asa na humihiling ng isang buhay na puno ng pagsuko at matibay na pananampalataya. Isipin mo, mahal kong kaibigan,
kung gaano ka transformative ang kapangyarihan ng isang ganitong pagkikita na lampas pa sa nakikita ng ating mga mata. Sa pagharap sa ganitong paggising, naranasan ni Saulo ang kagandahan ng isang pag-ibig na lumalagpas sa lahat ng hadlang. Isang pag-ibig na tumatanggap kahit sa mga taong pakiramdam nila'y nawawala at hindi karapat-dapat. Ang karanasang ito ay naging paanyaya para sa kanya na makalaya mula sa mga gapos ng nakaraan at yakapin ang kabuuan ng kasalukuyan, kung saan ang bawat sandali ay nagiging pagkakataon para sa muling pagsilang, para sa bagong pagbuo ng sarili at para sa pagkakaroon ng isang tunay na pakikipagtagpo sa banal. Doon niya natutunan na ang tunay na paglalakbay ay hindi sinusukat sa bilang ng mga hakbang, kundi sa tapang na isuko ang sarili sa hindi kilala at payagan ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na liwanagan ang pinakamadilim na sulok ng kaluluwa. Sa bawat sandali ng pagkikita na iyon, mayroong tahimik na aral. Ang pangangailangang iwanan ang kayabangan na pumipigil sa atin na makita ang tunay na kagandahan ng ating pag-iral. Ang kahalagahan ng pagtanggap na ang pagbabago ay isang hindi maiiwasang at kapaki-pakinabang na proseso, at ang katiyakan na kahit sa pinakamadilim na oras, mayroong isang mas mataas na puwersa na gumagabay sa atin ng may pagmamahal. Itinuturo sa atin ng pagbabago ni Saulo na kapag tayo'y naglakas loob na pakinggan ang tawag na nagmumula sa loob, tayo'y binibigyan ng pagkakataon na muling magsilang at tuklasin ang isang mas mataas na layunin, isang layuning nag-uugnay sa atin sa walang kondisyong pag-ibig at sa katotohanang nananahan sa puso ng lumikha. Ang paglalakbay ng pagbabago na ito na sinimulan sa mga maalikabok na daan ay paalala na bawat isa sa atin ay maaaring makaranas ng isang panloob na revolusyon kahit pansamantala lamang. Sa gitna ng kaguluhan ng araw-araw, kung saan tila napapalibutan tayo ng mga pagdududa at pangamba, mahalagang maglaan ng sandali upang pakinggan ang banayad na bulong na tahimik na humihikayat sa atin na mamuhay ng mas buo at tunay. Sa pagbibigay daan mo sa ganitong pagkikita, nagbubukas ka sa posibilidad na baguhin ang iyong mga sakit tungo sa karunungan, ang iyong mga takot tungo sa tapang, at higit sa lahat, ang iyong pagkatao tungo sa pagiging isang buhay na patotoo ng pag-ibig at awa ng Diyos. Tulad ni Saulo na pinagkalooban ng biyaya ng pagbabago, bawat isa sa atin ay maaaring makahanap sa daan ng buhay ng sandaling epipanya na humihiling na muling suriin ang ating mga prioridad at tuklasin ang tunay na kahulugan ng ating pag-iral. Ang pagbabagong ito ay hindi dumarating ng walang hamon, sapagkat kinakailangan nating magkaroon ng tapang na iwanan ang nakasanayang kaligtasan at harapin ang hindi kilala ng may pananampalataya. Gayunpaman, sa gitna ng hamon na ito ay naroroon ang pagkakataon para sa isang malalim na muling pagsilang, isang muling pagsilang na lampas pa sa panlabas na anyo at sumasaklaw sa kaibuturan ng ating pagkatao, na nagpapakita na tayo ay bahagi ng isang mas malaking plano, maingat na hinabi ng pag-ibig ng lumikha. Mahal kong kaibigan, kung naranasan mo na ang isang hindi maipaliwanag na pagnanais na magbago, na makalaya mula sa mga gapos ng nakaraan na hindi na nakatutulong sa iyo, alamin mo na ang tawag na ito ay tinig ng banal na umaalingaw-ngaw sa loob mo. Bawat karanasan, bawat damdamin, bawat hamon na iyong hinaharap ay maaaring maging buto ng isang bagong buhay, kung saan ang pag-ibig at pag-asa ay nagsasama-sama upang bumuo ng pundasyon para sa isang ganap at nagbabagong pag-iral. Hayaan mong pakinggan mo ang banayad at nakakaaliw na tinig na nagmumula sa isang lugar ng walang hanggang awa at karunungan. At payagan mo itong idala ka sa landas ng pagbabago at mas malalim na pagkilala sa sarili.
Sa sandaling ito, habang pinagninilay mo ang pagbabago ni Saulo, damhin mo sa iyong puso ang katiyakan na maaari ka ring pagkalooban ng isang ganitong makapangyarihang paggising. Naway ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay gabayan ng liwanag ng iyong panloob na tinig, at sa bawat pagsubok na iyong malalampasan, matagpuan mo ang lakas na baguhin ang iyong sarili at yakapin ang pag-ibig na hindi kailanman nabibigo. Naway ang mensaheng ito ay tumimo ng malalim sa iyong kaluluwa na nagbibigay inspirasyon sa iyo na hanapin ng may buong puso ang tunay na esensya ng buhay. Ang esensyang naihahayag sa isang taimtim na pagkikita sa banal. Kaya sa iyong ipaglalakad sa landas ng pag-iral, tandaan mo palagi na ang pagbabago ay abot kamay ng mga pusong handang makinig, makaramdam at isuko ang sarili ng buong buo. Naway ang halimbawa ni Saulo ay maging inspirasyon sa iyo na buksan ang iyong puso para sa isang bagong realidad kung saan ang bawat sandali ng katahimikan at bawat kumikislap na liwanag ay paanyaya upang maging isang taong muling nabubuo, puno ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. At sa bawat bagong umaga, naway makita mo ang kagandahan ng isang bagong simula na may kasamang katiyakan na ang tinig ng lumikha ay laging nakakahanap ng paraan para makipag-usap sa iyong puso, na hinihikayat kang mamuhay ng ganap at walang katapusang pagbabago. Inaasahan kong ipabatid mo sa akin ang iyong mga tagubilin para tayo'y magpatuloy sa susunod na paksa sa paglalakbay na ito ng espiritual na pag-unlad. Habang patuloy nating tinutuklas ang mga hiwaga at pahayag na lumilitaw kapag ang puso ay bukas sa pakikinig sa tinig ng lumikha. Mahal kong kaibigan, narating na natin ang katapusan ng napakalalim na paglalakbay ng pagtuklas at pagbabago. At ako'y puspos ng pasasalamat habang pinupuri kita sa iyong paglakbay kasama namin hanggang sa sandaling ito. Ilan lamang ang mga kaluluwang handang lumalim pa sa ibabaw na tunay na nakikinig sa banayad na bulong ng banal sa gitna ng mga abala ng araw-araw. At ikaw sa iyong dedikasyon ay nagpamalas na ang tawag ng Diyos ay umaalingaw-ngaw ng malakas sa iyong puso. Pakinggan mo ang sarili mong tinig at damhin ang iyong pagiging natatangi, sapagkat sa pagsama mo sa bawat salita at pagninilay, ipinakita mo ang iyong tapang sa pagharap sa mga pagsubok at ang pagnanais na hanapin ang liwanag na kayang baguhin ang ating buhay. Sa pagdaan ng pag-aaral na ito, ating sinuri ang mga daan at kwento na nagpapakita kung paano nakikipag-usap ang Diyos ng banayad at may intensyon. Ibinubunyag ang mga lihim na kakaunti lamang ang naglalakas loob na tuklasin. Ngayon, hindi lamang ikaw nakatanggap ng mga aral, kundi naging bahagi ka rin ng isang komunidad na pinahahalagahan ang kapangyarihan ng pananampalataya at ng malalim na pagninilay. Bawat minutong inukol mo sa mensaheng ito ay isang pagpupugay sa iyong paghahangad ng kahulugan at sa iyong kahandaang hayaang baguhin ng banal ang iyong buhay. Alam mong ang iyong presensya dito ay isang mahalagang regalo at ang simpleng pagkakaroon mo ng kasama namin ay may malaking ambag sa pagkalat ng pag-ibig na lampas sa anumang hadlang. Sa sandaling ito, inaanyayahan kitang pagnilayan ang lahat ng ating naibahagi at hayaan mong magningning ang apoy ng pag-asa sa iyong puso. Pahintulutan mong kilalanin na sa pagtingin mo ng buong pansin sa video na ito hanggang sa huli, ikaw ay nakikibahagi sa isang piling grupo ng mga taong sa isang hindi matitinag na pananampalataya ay naghahanap ng katotohanan at espiritual na pagbabago. Ang gawaing ito, kahit simple man, ay isang deklarasyon ng iyong pangako sa iyong sariling paglago.
para itong bawat click, bawat segundo ng iyong atensyon na nagtatanim ng buto na tutubo sa mga sandali ng kapayapaan at inspirasyon na ginagawang mga oportunidad ang mga hamon para sa pag-unlad. Ngayon, nais kong magbigay sa iyo ng isang espesyal na paanyaya. Mag-iwan ka ng isang orihinal na pangungusap sa mga komento na nagpapahayag ng iyong pangako at pananampalataya. Maaaring ito ay isang pahayag na sumasalamin sa iyong naramdaman, isang maikling mensahe na sumasagisag sa iyong paglalakbay sa loob, o kahit isang kaisipan na naglalahad ng pagbabago na idinulot ng pag-aaral na ito sa iyo. Sa pagsusulat ng mga salitang ito, hindi lamang pinatitibay mo ang iyong pananampalataya, kundi nagbibigay ka rin ng inspirasyon sa iba na gaya mo ay naghahangad ng liwanag sa kanilang paglalakbay. Isipin mo na bawat komento ay parang isang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman at gumagabay sa mga taong naghahanap pa ng kasagutan sa mga pinakamalalim na tanong sa buhay. Kung hindi ka pa nakakasali sa aming channel, hinihiling ko na gawin mo ito ngayon. Sa pagiging bahagi ng komunidad na ito, hindi lamang makakatanggap ka ng mga nilalaman na nagpapalusog ng kaluluwa, kundi makatutulong ka rin upang maiparating ang mensaheng ito sa iba pang mga tao na naghahanap ng kaaliwan at pag-asa na tanging ang salita ng Diyos lamang ang makapagbibigay. Isipin mo ang kapangyarihan ng bawat pag-subscribe para itong pagsindi ng bagong kandila sa templo ng pananampalataya, kung saan ang liwanag ay kumakalat at binabago ang kadiliman tungo sa isang tanawin ng pag-ibig at habag. Kung ikaw ay bahagi na ng pamilyang ito, tanggapin mo ang aking taos-pusong pasasalamat sapagkat ang iyong katapatan ay isang buhay na patutuo na ang koneksyon sa banal ay isang landas na tinatahak ng mga taong hindi natatakot isuko ang kanilang sarili sa hiwaga at dakilang pag-ibig ng Diyos. Ibahagi mo rin ang video na ito sa iyong mga kaibigan, pamilya at sa lahat ng nangangailangan ng isang mensaheng lampas sa karaniwan. Isipin mo na bawat pagbabahagi ay isang gawa ng pag-ibig, isang kilos ng pagkakaisa na tumutulong bumuo ng isang agos ng pananampalataya na kayang baguhin ang mga buhay. Sa mundong napakarami ng naghahanap ng kasagutan, ang iyong inisyatibo ay maaaring maging ilaw na magsisindi ng pag-asa sa puso ng isang taong nakakaramdam ng pag-iisa o pagkawala. Sa pagpapakalat mo ng mensaheng ito, nagiging tagapagdala ka ng liwanag na tumutulong upang maabot ng salita ng Diyos ang mga lugar na pinakamadilim at magdala ng kapayapaan na tanging pananampalataya lamang ang makapagbibigay. Nais ko ring ipaalala na ang iyong aktibong pakikilahok ay mahalaga upang mapanatiling buhay ang apoy ng channel na ito. Sa pag-like, pagkomento at pagbabahagi, nakatutulong ka upang mapalaganap pa ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na lumilikha ng isang network ng pag-ibig at pag-asa na walang hanggan. Kung hindi mo pa ito nagagawa, hinihiling ko na sa sandaling ito ay i-click mo ang like at mag-subscribe. Sa paggawa nito, pinapatunayan mo ang iyong kagustuhang manatiling konektado sa katotohanan, ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa mas malalim na pagkilala sa sarili at ipalaganap ang liwanag na ng tahimik ay nagpapabago ng buhay. Kung sa anumang kadahilanan ay hindi mo pa nararamdaman na ikaw ay kabilang sa komunidad na ito, tandaan mo na ang oras para sumali ay ngayon. Hayaan mong ang damdamin ng pagiging kabilang at ang hangaring magbago ang magudyok sa iyo na gawin ang mahalagang hakbang na ito. Bawat komento, bawat like at bawat bagong subscription ay bumubuo ng isang agos ng mga biyaya, nag-uugnay sa mga puso at pinalalawak ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Isipin mo ito, ang iyong kilos ay may kapangyarihang positibong baguhin ang buhay ng isang taong
sa sandaling ito ay nangangailangan ng isang salita ng lakas, isang patunay na ang Diyos ay naroroon sa bawat detalye ng ating pag-iral. Sa pamamagitan ng iyong aktibong pakikilahok, nagiging bahagi ka ng isang mas malaking kilusan, isang buhay na komunidad na hindi kontento sa kasukdulan lamang, kundi naghahangad ng katotohanan ng may determinasyon at pananampalataya. Ngayon, habang nagtatapos tayo sa sandaling ito ng pagkakaisa, hinihiling ko na maghanda ka para sa panghuling pagtatapos ng video na ito. Maglaan ka ng ilang minuto upang umupo sa katahimikan, huminga ng malalim at hayaan ng malamyos na musika sa likuran na pumasok sa iyong puso. Ito ay isang paanyaya na kumonekta ka sa iyong panloob na katahimikan, isang sagradong puwang kung saan ang mga salita ay nagiging papuri at ang bawat pintig ng puso ay nagiging isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Gamitin ang oras na ito upang pag-isipan ang mga nangyari sa araw, magpasalamat sa mga biyayang natanggap at buksan ang iyong sarili sa walang hanggang presensya ng lumikha sa iyong buhay. Habang umuukit ang himig, tandaan mo, huwag mong i-pause ang video. Hayaan mong ang espiritual na koneksyon na ito ay manatiling buo, tulad ng isang ilog na patuloy ang agos, na nagdadala ng enerhiya ng pag-ibig ng Diyos na nagpapabago. Damhin mo ang kapangyarihan ng sandaling ito sapagkat dito mo pinatitibay ang iyong pananampalataya, pinapalakas ang iyong pag-asa at pinatitibay ang iyong pangako na laging yumakap sa liwanag. Manatili ka sa estado ng pagmumuni-muni at pasasalamat. Hayaan ang bawat nota ng musika na maging isang tahimik na panalangin na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng iyong pagkatao. Mahal kong kaibigan, habang tinatapos natin ang pagkikita na ito, dalhin mo ang katiyakan na ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Bawat video, bawat mensahe ay isang bagong pagkakataon upang laliman ang iyong koneksyon sa banal at tuklasin ang lawak ng pag-ibig na nag-uugnay sa ating lahat. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay tuloy-tuloy at sa iyong pangako dito nagiging isang buhay na patutuo ka na ang pag-asa at pagbabago ay abot kamay ng lahat ng handang makinig sa tinig ng Diyos. Taos-puso akong nagpapasalamat sa iyong pagsama, sa iyong atensyon at sa tapang mong hayaan ng iyong sarili na magbago. Naway ang kapayapaan, pag-ibig at karunungan ng Diyos ay sumabay sa bawat hakbang mo at na ang liwanag ng lumikha ay patuloy na gumabay sa iyong buhay ng kasing tindi ng milyong bituin. Dalhin mo ang mensaheng ito, hayaan mong ito'y mag-ugat sa iyong kaluluwa. At sa tuwing mararamdaman mong kailangan mong muling kumonekta sa pinanggagalingan ng tunay na kapayapaan, alalahanin mo ang sandaling ito at bumalik sa puwang na ito ng pananampalataya at pagkakaisa. Ngayon, sa pagtatapos ng video na ito, inaanyayahan kitang bumangon sa espiritu. Hayaan mong umalingaw-ngaw ang mensahe sa bawat silula ng iyong pagkatao at ipangako sa isang simpleng kilos na patuloy mong susundan ang mga landas ng katotohanan at pag-ibig. Mag-iwan ka ng isang pangungusap sa mga komento na nagpapahayag ng iyong pangako at pananampalataya. Maging orihinal, maging tapat. Hayaan mong ang mga salitang ito ay maging tanda ng isang hindi natatapos na pagbabago, isang patunay na sama-sama tayo ay isang komunidad ng liwanag, handang baguhin ang mundo gamit ang lakas ng pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat sa pag-abot mo sa puntong ito. Naway pagpalain ka ng Diyos sa iyong paglalakbay at na sa bawat bagong araw maramdaman mo ang mapag-inhawang at nagpapabagong presensya ng kanyang pag-ibig. Maglakad ka ng payapa at naway ang liwanag na ngayon ay sumiklab sa iyong puso ay patuloy na magningning ng maliwanag na hindi lamang liwanagan ang iyong landas kundi pati na rin ang landas ng bawat taong iyong makakasalubong.